Isang dalaga ang napili ng emperador upang maging prinsesa, ngunit mali ang pagkarinig niya sa pangalan ng kanyang ate. Labis siyang natuwa at tumakbo pa uwi upang ipagbigay alam ito sa kanyang ate, na naniniwala rin siya nga ang napili dahil sa kanyang kagandahan. Natuwa rin ang kapatid na babae dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa palasyo para magsaya. Nangako ang ate na kapag nakapasok na siya, ipapatawag niya ang kanyang kapatid araw-araw upang makatikim ito ng mga masasarap na pagkain at makakita ng mamahaling tela. Kinagabihan, ipinatawag ng ama ang dalawang anak na babae at ipinagbigay alam ng ina ang lahat ng mahalagang dapat tandaan kapag pumasok sa palasyo, at ang ate ay patango-tango lang bilang tugon. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang ama, sa listahan ng pagpili ng prinsesa, ilalagay ko ang pangalan ng bunsong anak, si Budong. Nang lumabas ang mga salitang ito, nalaman ng ate na ang bunso niyang kapatid pala ang ipapasok ng kanyang ama sa palasyo, at hindi siya, at pati ang ina ay nagpakita ng pagkagulat. Ngunit ang ama ay walang kamalay-malay na ang desisyong ito ay nagtulak sa kanyang bunsong anak na si Budong sa isang trahedya habang buhay. Kasabay nito, sa ibang panahon at espasyo, may isang babae na nagngangalang Bakha na may mukhang eksaktong katulad ni Budong. Sa araw na iyon, dinala siya ng kanyang ama upang makipagkita sa kanyang blind date. Ang babae naman ay may anak na nagngangalang Sena at ipinakita niya ang labis na hindi pagkakagusto kay Bakha. Hindi nagtagal, nagkasama silang apat at naging isang pamilya. Dahil nasunog ang bunsong kapatid habang nagluluto, sinisi ng ina ang ate dahil hindi nito inalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid na nagdulot ng sama ng loob kay Sena. Isang araw, nagpunta silang lahat sa supermarket upang bumili ng merienda. Sinasadya niyang ilagay ang mga bagay sa bag ng kanyang kapatid, kaya inakala ng may-ari na magnanakaw ang bata. Gaya ng inaasahan, mabilis itong natuklasan ng may-ari. Nagpanggap pa si Sena na pinoprotektahan ang kanyang kapatid, ngunit nang ibuhos ng may-ari ang lahat ng merienda sa balat na bag, agad siyang tumayo sa moral na posisyon. Itinuro ang kanyang daliri sa kanyang kapatid. Magnanakaw ka ba? Sabihin mo, ikaw ba ay magnanakaw? Bakit mo ninakaw ang mga ito? Kahit napilit na itinatanggi ng bunsong kapatid, hindi pa rin ito maibsan ang puot ni Sena. Pagdating sa bahay, tinuruan siya ng kanyang ama-amahan at muling sumibol ang binhi ng puot sa puso ni Sena. Nakita niya ang kanyang kapatid na natutulog sa likod ng truck at isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kapag naglaho ang kanyang kapatid, lahat ay magiging kanya. Sa sandaling ito, nagsimula ng umandar ang sasakyan at ang natutulog na bunsong kapatid ay nagising at agad na napansin ang masamang pangyayari. Mabilis niyang hinila ang zipper ng sasakyan at sumigaw sa kanyang ate, "Ate, nandito ako." Ngunit kahit gaano pa kalakas ang sigaw ng bata, nagpanggap pa rin ang ate na hindi niya narinig at malamig lang siyang tumalikod at umalis, muling magkasabay ang kapalaran. Sa natitirang panahon at espasyo, si Budong, dahil sa pagkakapili bilang prinsesa, ay inalagaan at pinalibutan ng lahat. Pinili siya ng pinakamagandang damit, maging ang pinakapaboritong laso ng kanyang ate, ay kinuha ng kanyang ama upang ibigay sa kanya. Nag-alala si Budong na malulungkot ang kanyang ate, kaya nagdala siya ng pink na cake para aliwin ito. Nang makita ang isang plansang bakal na umiinit, isang masamang plano ang naisip ng ate. Nagpanggap siyang hindi sinasadya at itinutok ang mainit na plansang bakal sa mukha ng kanyang kapatid. Matagumpay niyang inagaw ang posisyon ng kanyang kapatid at pumasok sa palasyo. Samantala, si Budong ay maaari lamang mabuhay nang nakatakip ang mukha dahil sa pangit na peklat. Habang lumalaki, lagi siyang kailangang magtago ng mukha. Ang kanyang husay sa pagbuburda ay walang kapantay. Ang mga bulaklak ng peony na kanyang binurda ay napakatingkad kaya naaakit nito ang mga paru-paro na lumipad sa paligid. Madalas din siyang ipinapatawag ng kanyang ate sa palasyo at kung minsan ay nakikipagpalitan pa siya ng tula sa prinsipe. Nang makita ang dalawa na masayang nag-uusap, dali-dali siyang lumapit at sumabat. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan, biglang nalunod ang ate sa lawa ng lotus at labis ang kalungkutan ng prinsipe. Inakala ng mga ministro na hindi sinasadyang nadulas ang prinsesa sa lawa, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng prinsipe. Nararamdaman niyang may nakatagong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito, kaya lihim siyang lumabas upang humanap ng tatlong matalik na katulong. Ang una ay si Song Manbo, 22 taong gulang, dalubhasa sa kalendaryo, medisina at astronomiya. Ang pangalawa ay si Gu Zongsu, 23 taong gulang, mahusay sa martial arts at minsan ay nakapatay ng halos 100 kalaban mag-isa. Ang pangatlo ay si Zhou Chai-san, 22 taong gulang, na tinaguri ang Diyos ng pakikinig dahil walang bagay na hindi niya malalaman. Hinirang ng prinsipe ang tatlong tao sa iba't ibang posisyon at hindi nga sila nabigo sa kanyang inaasahan. Mabilis nilang sinisiyasat na ang prinsesa ay nilason at natagpuan din nila ang pinagtataguan ng masamang salarin. Kinaumagahan, umalis sila upang hulihin ang salarin, ngunit hindi inaasahang nahulog sila sa isang patibong. Hinabol ang grupo ng mga mamamatay tao. Sa harapan nila ay isang napakalalim na bangin. Sa kritikal na sandali, sabay-sabay silang tumalon pababa. Ngunit biglang, isang kakaibang puwersa ang humigop sa kanila at lahat sila ay naglaho. Sa kabilang panahon at espasyo, ang batang si Bakha na inabandona ng kanyang ate noon ay natagpuan na ang daan pa uwi sa pamamagitan ng Lost and Found Center para sa mga bata. Nagsinungaling na naman na napakaganda ng relasyon nila noon, ngunit walang maalala si Bakha. Pagbalik niya sa inuupahan
kanyang apartment, bigla siyang nakaramdam ng may kakaiba at nang lumingon siya, sumigaw siya, Diyos ko. Biglang lumitaw sa kanyang bahay ang apat na matatangkad na lalaki. Agad silang nagdepensa na ikinagulat ng dalaga. Sila ang prinsipe at ang kanyang mga gwardya na hinabol at naglakbay sa panahon mula 300 taon na ang nakalipas. Nagmamadaling kinuha ni Bakha ang frying pan upang ipagtanggol ang sarili at dahan-dahang lumapit. Nanginginig ang boses habang nagtatanong kung sino sila. Naramdaman din nila na ang babaeng nasa harapan nila ay isang halimaw at nakasuot ng kakaibang damit. Unti-unting umatras si Bakha. Dahil si Gudong Su ang may pinakamahusay na martial arts, nagtago ang tatlo sa likod niya. Baka raw ang babaeng ito ay isang napakahusay na master. Hindi nagtagal, umatras si Bakha hanggang sa balkonahe. Nag-aalinlangan pa rin ang magkabilang panig, walang gustong sumugod muna. Bigla, ang grupo mula sa nakaraan ay laking gulat nang makita ang mga nagniningning na bagay sa paligid. Ano ba talaga ang mga ito? Sa sandaling ito, nakalimutan na nila ang tungkol sa pag-ira ni Bakha. Ang apat na lalaki ay tulala, nakatingin sa mga skyscraper sa harap nila at nagtataka. Ano ba talaga ang mga apoy na iyon? Napagtanto rin ni Bakha na ang mga lalaking ito ay talagang mga hangal. Tinanong siya ng prinsipe, saan ba talaga ang lugar na ito? Sinabi ni Bakha na ito ang kanyang bahay. Napakawalang galang mo, sino kang mapangahas na babae? Siya ang kanyang Royal Highness na prinsipe, kaya lumuhod ka at magbigay galang. Nang marinig ito, natawa si Bakha. Sa pagtingin sa mga tao sa harap niya, pakiramdam niya ay may problema talaga sila sa pag-iisip. Kaya tinanong siya ng prinsipe kung tao ba siya o multo, at sumagot si Bakha, kailangan ko lang sumigaw ng isang beses at tiyak na patay na kayo. Nang marinig ito ni Gudong Su, nataranta siya, tigil. Naisip ng prinsipe na tiyak na gumamit siya ng ilang uri ng salamangka upang gayumahin sila, kaya hiniling niya na mabilis na alisin ang salamangka sa kanila. Naisip ni Bakha, ang mga taong ito ay sadyang o baliw. Agad na nagtipon ang apat upang pag-usapan ang kanilang gagawin at inakala nilang ang babae ang nagdala sa kanila roon habang sila ay walang malay matapos mahulog sa bangin. Kaya hiniling nila na ibalik sila agad sa palasyo. Walang masabi si Bakha, ganoon na lamang, sumakay sila sa truck, nakatingin sa mga kotse at matataas na gusali sa labas. Takot na takot sila, namumutla ang mukha. Iba talaga ang pagtrato sa prinsipe. Nakaupo siya sa upuan ng pasahero. Natatakot at nagtataka, tinitingnan niya ang masiglang tanawin sa labas, nang biglang-biglang preno ang sasakyan. Pagkatapos ayusin ang kanyang sombrero, galit siyang humiling kay Bakha na dalhin siya sa Changdeok Palace. Hindi nagtagal, dinala niya sila sa harap ng tarangkahan ng Changdeok Palace. Ayaw na talagang makita ni Bakha ang mga ito kahit isang segundo pa, kaya isinara niya ang pinto ng kotse at umalis agad, iniwan ang mga nakakainis na taong nakatayo roon. Pagkatapos, naghanda silang pumasok sa palasyo at sumigaw, humihingi ng pagbubukas ng tarangkahan, ngunit walang sumagot. Nang makita na walang lumabas, humakbang pasulong ang prinsipe. Hindi ba kayo magbubukas ng tarangkahan? Buksan ninyo, wala pa ring sagot. Sa sandaling ito, isang pulis na kulot ang buhok ang nakarinig ng ingay at lumapit na nagsasabi sa kanila na umuwi na pagkatapos ng kanilang shooting. Medyo nataranta ang grupo nang marinig ito at tumakbo sila na parang mga headless doves, hindi alam kung saan pupunta. Hindi na rin alam ng pulis na kulot ang buhok ang gagawin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa gitna ng daan, hindi na unawaan ang batas trapiko. Ang apat ay naglakad ng patawid at paminsan-minsan ay pumuposisyon pa ng handa sa labanan. Sa sandaling ito, muling tumakbo ang pulis na kulot ang buhok na humihiling na umalis na sila agad upang hindi maabala ang trapiko. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatayo ang prinsipe sa harap ng isang convenience store. Ang kanyang kakaibang kasuotan ay nagpaikot sa ulo ng bawat dumadaan upang tumingin. Lumingon siya at nakita ang dalawang estudyante na kumakain ng instant noodles. Wala pa siyang nakain buong araw. Sobrang natukso siya, hindi niya namalayang lumunok siya ng laway at bumuka ang kanyang bibig. Napansin din siya ng babae sa sandaling iyon at natakot ito at tumalikod. Napagtanto rin ng prinsipe na medyo nakakahiya ang ginawa niya. Ngunit dahil sa matinding gutom, nagdesisyon siyang pumasok na lamang sa tindahan na ikinagulat ng cashier. Sumigaw ang prinsipe, utusan, dalhan mo ako ng kaunting pagkain. Kapag bukas na ang tarangkahan ng Changdeok Palace bukas, magdadala ako ng malaking halaga ng pera para sa pagkain. Akala ng empleyado ng tindahan ay may nanggugulo, kaya tumawag siya sa 172 at pinalabas siya. Sa sandaling iyon, dumating ang pulis na kulot ang buhok sakay ng kanyang patrol car at bumaba din ang tatlong iba pa mula sa sasakyan. Iyon pala, inutusan sila ng prinsipe kanina na maghanap ng pagkain. Sa ganoong paraan, dinala silang apat sa himpilan ng pulisya. Tinatanong ng pulis na kulot ang buhok ang kanilang pangalan at kaarawan. Ang pangalan ko ay Joe Chai-san. Ipinanganak noong ika-negatibo siyam ng ika-negatibo 11 buwan ng lunar, taon ng kabayo. Ang pangalan ko ay Song Manbo. Ipinanganak noong ika-negatibo 5 ng ika-negatibo 5 buwan ng lunar, taon ng dragon. Ako ay prinsipe. Matapos marinig ito, muling napipi ang pulis. Sa huli, itinala niya sa record na sila ay apat na taong palaboy at hiniling sa kanila na ibigay ang impormasyon ng kanilang guardian. Bigla, nakarinig sila ng tunog ng pagnguya. Tumingin sila sa pinanggalingan ng tunog at nakita nila ang isa pang pulis na kumakain ng kanin. Ang eksenang ito ay nagpanganga sa aming apat na mabubuting bata dahil sa tindi ng pagkatakam. Lumapit din ang pulis na kulot ang buhok at nagsimulang kumain. Sa sandaling ito, nagtanong si Song Manbo kung ano ang guardian. Kinuha ng pulis ang kanyang at nang makita niyang nag-aalangan pa rin sila, kumuha ulit siya ng plaka ng sasakyan. Biglang naalala ni Song Manbo na nang minaneho sila ni Bakha rito, nakita niya ito nang hindi sinasadya. Sa tulong ng kanyang napakagaling na memorya, iginuhit niya ang plaka ng sasakyan. Kinaumagahan, pagkababa pa lang ni Bakha sa sasakyan, agad siyang natigilan. Lumapit ang pulis na kulot ang buhok at tinanong kung kilala niya ang mga taong ito. Inamin
Inamin ni Bakha na kilala niya, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang hindi. Pero dahil sa kilos ni Bakha, alam ng kulot na pulis na nagsisinungaling siya. Agad niya silang ibinigay sa kanya at umalis sakay ng sasakyan. Binalak ni Bakha na iwanan na lang sila, ngunit nagkunwari si Joe Chaisan na nawalan ng malay. Sa pagkakita sa apat na lalaking nakatingin sa kanya, hindi natiis ni Bakha at pinapasok sila sa bahay at nilutuan ng kanin. Ang mga lalaking nagmula sa sinaunang panahon ay nagpumilit na uminom ng mineral water. Bigla, may isang umupo sa remote control na nagpasindi sa labis silang natakot sa eksenang ito. Nasa panganib ang prinsipe. Agad na humarang si Gudongsu sa harap ng prinsipe at sinipa pa ang kalaban. Nang makita niyang hindi pa rin namamatay ang ihi, kinuha niya ang vase at ibinato rito. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Bakha sa nangyayari sa kanyang bahay. Bigla, narinig ng grupo ang tunog mula sa rice cooker na nagpapahiwatig na luto na ang kanin. Sino ang babaeng demonyong iyon? Magpakita ka na. Dalhin siya rito agad. Palitan sa mode na keep warm. Sa wakas, natagpuan din ang nagtatangkang pumatay. Nakita lang si Gudongsu na binuhat ang rice cooker at ibinato sa sahig. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nadulas si Song Manbo at natumba sa kalan, mabilis na lumiyab ang apoy. Ang eksenang ito ay labis na ikinatakot nila. Dali-daling ginamit ni Song Manbo ang kanyang damit para ipaypay. Ngunit nang makita niyang lumalaki ang apoy, tumakbo siya sa banyo. Nang makita ang tubig sa inidoro, ginamit niya ang dalawang kamay niya upang sumalok, tumakbo palabas at ibinuga sa apoy. Pagkatapos, ibinigay pa niya ang natitirang tubig sa kanyang kamay kay Gudongsu para inumin. Nang makita na hindi pa rin namamatay ang apoy, tumakbo ulit si Song Manbo sa banyo at sumalok ng isang malaking kape ng tubig. Ngunit hindi siya nag-ingat at nadulas, natumba at nabangga ang isang oso. Agad itong gumawa ng tunog na I love you. Natuklasan ni Song Manbo na ang tunog ay nanggagaling sa manika na hawak niya, kaya ibinato niya ito sa taas. Agad na gumawa ng magandang galaw ng sword fight si Gudongsu na nagpalipad sa lahat ng balahibo mula sa manika. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell at nakabalik na si Bakha. Nang makita ang gulo sa harap niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na nagdalawang isip, kinuha niya agad ang fire extinguisher habang sinasabayan niya ito ng pag-spray sa apoy at malakas na pagsigaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikibaka, nagmukha na silang ganito. Sa pagkakita sa apat na tao sa harapan niya, naisip ni Bakha, ang mga ito ay mas baliw pa kaysa sa isang husky. Napagtanto rin nilang nagdulot sila ng kaguluhan at sinubukan nilang tumakas ng tahimik. Teka lang, isa-isa silang lumingon kay Bakha. Iniunat niya ang isang kamay, sinenyasan silang lumapit. Umisi si Bakha, pakiramdam niya ay nakaharap siya sa isang grupo ng mga baliw. Lumapit siya at sinimulan silang sermonan. Gusto niya nang umalis pagkatapos kumain at uminom. Pagkatapos niya sirain ang bahay ng ibang tao ng ganito, balak niyo bang maghugas kamay at umalis na lang? Ito ba ang dapat gawin ng isang marangal na tao? Sabihin mo, naramdaman din ng prinsipe na nagkamali sila, kaya tinanong niya si Bakha kung paano niya gustong ayusin ang problema. Inutusan sila ni Bakha na linisin ang bahay, at para maiwasan na tumakas sila, kinumpis kanya ang lahat ng kanilang damit. Pagkalipas ng isang oras, napilitan silang magsuot ng mga lumang tracksuit na ito. Nagtanong si Bakha kung bakit hindi nila isinara ang zipper ng kanilang jacket. Bilang mga tao mula 300 taon na ang nakakaraan, paano nila malalaman kung ano ang zipper? Napagtanto ito ni Bakha, kaya siya na mismo ang nagturo sa kanila. Pagkatapos, tinuruan niya sila ng 3 pangunahing hakbang sa kaligtasan. Ang hakbang isa ay ang pagsipilyo ng ngipin, ngunit pagdating sa pagmumog, nilulo nila ang tubig. Ang hakbang 2 ay ang paghila ng flush ng inidoro. Sa sandaling ito, biglang may napagtanto si Song Manbo, hindi ba ito ang tubig na ininom ko kahapon? Bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal. Ang hakbang 3 ay ang paggamit ng microwave oven para magpainit ng pagkain. Sa ganitong paraan, hindi sila magugutom kapag wala si Bakha sa bahay. Nang buksan niya ang kalan, nagulat ang apat. Kinahapunan, inihanda niya silang dalhin sa supermarket. Pagdating sa traffic light, itinuro ni Bakha ang pulang ilaw at sinabing pula. Tumingin ang prinsipe sa kulay ng kanyang damit at nagmamadaling pinigilan ang lahat. Nang maging berde ang ilaw, sinabi ni Bakha, berde. Nakita ni Song Manbo na kapareho ito ng kulay ng kanyang damit, kaya sumigaw siya, sumunod kayo sa akin. Sige na. Nang huminto ang bus, tinuruan niya sila kung paano gamitin ang card. Nang nakaupo na sila sa bus, lumingon si Bakha at biglang nakakita ng isang nakakatakot na eksena. Wala na pala ang sapatos na suot nila. Nang sumakay sila sa bus, tinanggal nila ang kanilang sapatos at iniwan sa labas. Sa wakas, nakarating din sila sa supermarket. Pagkatapos mamili, tinuruan sila ni Bakha na kailangan nilang magbayad para sa binili nila. Kinuha niya ang isang papel na pera mula sa kanyang wallet upang ipakita sa kanila. Ngunit nang makita nila ng malinaw ang larawan ng tao sa pera, sabay-sabay silang nagpahayag ng pagkagulat. Mahal na hari, talagang isang nakakabigla at hindi malilimutang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya ulit ang apat sa palengke. Bilang isang prinsipe, syempre, hindi niya gagalawin ang kanyang kamay. Hiningi niyang ibalik ni Bakha ang kanilang dating kasuotan. Sabi ni Bakha, kapag nabayaran niyo na ang lahat ng pinsalang ginawa ninyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho, papayagan ko kayong umalis. Pagdating sa oras ng pagkain, hindi na naman nila alam kung paano kainin ang cup noodles. Nang makita si Bakha na nagpapakita ng paraan, ginaya nila ito. Nang lumingon si Bakha, napansin niyang ginagaya nila ang bawat kilos niya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na kumain na lang direkta sa mangkok. Sa sandaling ito, nagsimula silang kumain ng masarap. Tanging ang prinsipe lang ang nagpapanatili ng kanyang marangal na posture habang kumakain. Bigla, tumunog ang telepono na ikinagulat nila. Sinenyasan sila ni Bakha na ayos lang at magpatuloy lang sa pagkain at lihim siyang napabuntong hininga, nagtataka kung totoo ba sila o umaarte lang.
Pagkatapos sagutin ang tawag, nalaman niyang tumawag ang kanyang ate para sa isang bagay at nagkasundo silang magkita sa ospital. Kaya, dinala ni Bakha ang apat sa ospital. Pagkababa nila sa sasakyan, sinabihan niya silang tumayo at maghintay at huwag tumakbo saan man. Iyon pala, ang dahilan kung bakit naghanap ang ate sa pagkakataong ito ay upang putulin ang relasyon sa kanya. Sinabi niya na dahil namatay na ang kanyang ama-amahan, wala nang anumang relasyon sa pagitan nila. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nasaktan si Bakha. Nang makitang matagal nang hindi bumabalik si Bakha, naglakad-lakad ang prinsipe. Bigla niyang nakita si Sena, ang ate ni Bakha, na may mukhang eksaktong katulad ng kanyang prinsesa. Nagmamadali siyang humabol, walang tigil na tinatawag ang pangalan niya. Nang makitang palayo na ng palayo si Sena, mabilis siyang sumugod. Sa sandaling ito, nakatanggap si Bakha ng tawag mula sa kanyang stepmother, na humihingi ng tulong sa paglipat ng ilang gamit. Malinaw na hindi alam ng stepmother na ang kanyang sariling anak ay pinutol ang relasyon kay Bakha kahapon lang. Dahil sa kanyang mabuting kalooban, pumayag si Bakha. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang mga ito na naglalaro sa elevator. Iminaneho ni Bakha ang kotse at dinala sila sa lugar na itinuro ng stepmother. Pagkatapos mag-doorbell, sinabi niya sa kanila na kailangan ng mga kahon at tape para sa paglilipat ng bagahe. Sinabi niya sa prinsipe na maghintay doon at pinamunuan niya ang iba na umalis. Sa sandaling ito, binuksan ng butler ang pinto at pinapasok siya. Hindi na nag-isip pa, sumunod na lang siya. Sinabi ng butler na kailangan lang niyang ilipat ang mga gamit sa kwartong ito. Nang buksan niya ang pinto at pumasok, bigla siyang nakakita ng mga larawan sa dingding. Ang taong nasa larawan ay kamukhang-kamukha niya, na ikinatakot niya at umatras siya ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang matandang babae. Labis siyang nagulat nang makita ang binata sa harap niya na kamukhang-kamukha ng kanyang pumanaw na apo. Taeyong, agad siyang tumakbo at niyakap ang prinsipe, na nagpakunot noo sa prinsipe. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang bumalik si Bakha at ang iba pa pagkatapos bumili ng mga gamit, hindi na nila nakita ang prinsipe. Wala nang magagawa, kusa na silang kumilos. Sa sandaling ito, may isa pang kotse ang dumating. Pagkababa, nakilala ni Bakha ang kanyang ate at ang boyfriend nito. Ngunit nang makita siya ng boyfriend, tila natakot ito at nagmadaling umalis, nagdahilan na uwi na muna. Iyon pala, hindi pa nagtatagal, siya mismo ang nagtulak sa kanyang pinsan, si Taeyong, sa dagat at inalis ang lahat ng fingerprints. Pagka-uwi, sinabi niya sa kanyang lola na nawawala si Taeyong. Labis na nalungkot ang lola sa balita. Sa ganitong paraan, inagaw niya ang posisyon ng kanyang pinsan. Ngunit nang makita niya si Bakha, naalala niya na nakilala na nila si Bakha minsan bago niya patayin si Taeyong. Kung makikilala siya ni Bakha, masisira ang lahat. Habang nag-aalala siya, dinala ng lola ang prinsipe pababa mula sa itaas. Nang lumingon si Taemo at makita ang kanyang pinsan, na siya mismo ang pumatay, na nakatayo ng walang galos sa harap niya, nataranta siya. Maliwanag na napatay na niya ito. Ang hindi nila inaasahan ay ang lalaking nasa harapan nila ay hindi si Taeyong nakilala nila, kundi ang prinsipe na naglakbay sa panahon mula 300 taon na ang nakalipas matapos siyang habulin. Sinabi ng prinsipe sa matandang babae na nagkamali siya ng tao, ngunit iginiit ng matandang babae, ako ang lola mo. Sa panahon ng prinsipe, sino ang maglalakas loob na tawagin ang sarili niyang lola ng prinsipe? Iyon ay isang krimen na may parusang kamatayan, kaya malakas na itinulak ng prinsipe ang matandang babae. Nang makita ni Taemo ang pagkakataon, sumugod siya at hinawakan ang prinsipe, nagbabalak na saktan siya. Ngunit hindi inaasahan, sumigaw ang prinsipe, Gudongsu. Nang marinig ang tawag ng prinsipe, agad na napagtanto ni Gudongsu na may masamang nangyayari. Nakita na lang ang matagal nang nawawalang lingbo Weibo na biglang lumabas. Nahulaan din ni Bakha na nagdulot na naman sila ng kaguluhan. Nang dumating si Gudongsu, naabutan niya ang prinsipe na nakadiin sa dingding. Nangahas na saktan ang prinsipe, hinahanap mo na ang kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, nawala ng malay ang lola sa sobrang takot. Sa sandaling ito, dumating din sina Song Manbo at Cho Chai-san. Inutusan sila ni Gudongsu na samahan ang prinsipe palabas. Nang makita ni Bakha ang magulong eksenang ito, napahinga na lang siya ng malalim. Sininyasan sila ni Taemo na umalis na sila, dahil ayaw niyang bumalik si Taeyong. Mabilis na itinodo ni Ajasiha ang gas pedal para tumakas, at sa loob ng kotse, pinagalitan niya sila ng husto, paglilipat bahay lang naman, bakit nag-aaway pa rin kayo? Nang makita si Ajasiha na walang tigil sa pagsasalita, sumigaw si Crown Prince, talaga, hindi ka pa rin titigil sa pagdaldal. Mananahimik ka ba o kailangan pang punitin ng Crown Prince na ito ang bibig mo bago ka tumigil? Saktong nag-red light noon, huminto si Ajasiha, sige, aalis na ako. Samantala, pagkatapos magising, muling sinigawan ng matandang babae si Taemo kung bakit niya sinaktan si Taeyong at inutusan siyang hanapin at ibalik si Taeyong. Sa oras na ito, para maiwasang mahanap ng pamilyang Chaebol, dinala sila ni Ajasiha sa basurahan para maghanap ng damit dahil masyadong kapansin-pansin ang kanilang kasalukuyang kasuotan. Nakapili si Song Manbo ng hoodie, samantalang si Cho Chai-san ay nakakuha ng isang makulay na damit pang perform at balak pa sana niyang isuot kaagad iyon. Buti na lang at napigilan siya ni Ajasiha. Si Gudongsu naman ay kumuha ng kulay abong sweatshirt at dahil katatapos lang nilang mag-away ni Crown Prince, hindi na nag-abala si Ajasiha na hanapan pa ito ng damit. Pagkatapos, nagpunta sila sa susunod na basurahan para maghanap ng sapatos. Iniwan si Crown Prince na nakatayo doon na maihalong pagmamalaki at sama ng loob sa mukha. Di nagtagal, dumating na sila sa kasunod na basurahan at nang makita ni Crown Prince na hindi siya hinahanapan ni Ajasiha,
ng sapatos, nagpakita siya ng pagkadismaya. Bigla, may mga bagay na tila niebe ang nagliliparan mula sa langit. Naku po, si Ju Chaisan pala ang nakapulot ng punit-punit na padded jacket. Tumakbo siya patungo kay Crown Prince. Inangat niya ang sapatos at sinabing natagpuan na niya ang sapatos para sa monarka. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang mall. Lumingon si Sir Ha at sinabi sa kanila, may banyo sa loob, magpalit muna kayo bago lumabas. Pagkapasok nila, nagtaka silang muli kung bakit kailangang magpalit ng damit sa banyo at nasaan ba ang banyo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Naramdaman ni Joe Chaisan na sarado ang 4 na sulok ng lugar na ito at maaaring magpalit ng damit sa loob. Nakita rin ng Crown Prince na maganda itong ideya, kaya pumasok ang buong grupo at nagsimulang magpalit ng damit. Biglang huminto ang elevator sa ikatlong palapag at bumukas ang pinto kaya natakot sila. Nagmamadaling sinabi ni Joe Chaisan, kailangan nating tapusin ang pagpapalit ng damit bago magbukas muli ang pinto. Kaya nagpatuloy ang grupo sa pagsusuot ng damit pero biglang huminto ulit ang elevator sa ika-5 palapag. Nakita ito ng isang babae at inakala silang mga manyak kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-video. Dahil hindi sila lumalabas, tumakbo si Sir Ha upang hanapin sila. Nang makita niya ang mga imahe sa TV monitor, agad siyang natigilan. Pumunta siya sa pinto ng elevator para hintayin sila. Nang makita nila si Sir Ha na dumarating, nakahinga sila ng maluwag, ngunit galit na lumabas ang Crown Prince. Saan ka ba nagpunta at ngayon ka lang nagpakita? Nang makita ang kanilang napakagandang outfit at pagkatapos ay ang mayabang na mukha ng Crown Prince, hindi rin nagpatalo si Sir Ha. Kaya nagsimula ang grupo sa isang kompetisyon kung sino ang mas mayabang. Pagkatapos, dinala sila ni Sir Ha sa susunod na lugar ng trabaho. Sa daan, nakita ng Crown Prince ang isang palasyo. Agad niyang hiniling kay Sir Ha na ihinto ang kotse, ngunit hindi siya pinansin nito. Pagdating sa lugar ng trabaho, nagsimula na ang lahat, siya lang ang nakatayo at hindi gumagalaw. Nang makita ito, nagkaroon ng ideya si Sir Ha. Kung magtatrabaho ka ng mabuti, dadalhin kita sa palasyo. Nang marinig iyon, agad siyang tumakbo upang makisali sa trabaho. Ngunit inisip ng tatlo na hindi dapat gawin ng Crown Prince ang ganitong uri ng trabaho at sinubukan siyang pigilan. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang determinasyon niyang pumunta sa palasyo. Bigla, aksidente siyang nasugatan at dumugo ang kanyang kamay. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkataranta sa kanilang tatlo. Ngunit sinabi ni Song Manbo na itaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang pagdurugo. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Sir Ha ang matawa. Kasabay nito, inutusan ni Taemo ang kanyang mga tauhan na imbestigahan si Sir Ha at ang Crown Prince dahil kailangan niyang alisin ang dalawa upang maging matagumpay sa pagmamana ng korporasyon. Upang tuparin ang kanyang pangako, dinala ni Sir Ha ang Crown Prince sa palasyo na dating umiral 300 taon na ang nakakaraan. Nang makita ang palasyo na hindi nakatulad ng dati, naalala niya na ang Crown Princess ay namatay mismo sa lawa na ito. Biglang tumulo ang kanyang luha at hindi sinasadyang nakita ito ni Sir Ha. Pagkatapos, sa daan patungo sa Strawberry Farm, ginamit ni Sir Ha ang insidenteng ito upang takutin siya. Na kailangan niyang maging mas malumanay magsalita pagkatapos nito, kung hindi ay sasabihin niya sa 3 attendant ang tungkol sa pag-iyak niya. Pagdating sa Strawberry Farm, galit siyang sumigaw, baliw ka ba? Naglakas loob kang utusan ang Crown Prince na ito na pumitas ng napakaraming strawberry. Ganoon ka na ba kadaling mainis? O nagwawala ka na kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo? Sinabi ni Sir Ha sa kanya na magsalita ng mahina, pagkatapos ay bumaling sa may-ari ng bukid at nagtanong kung maaari silang kumuha ng mas maraming tao dahil sa sobrang dami ng strawberry. Ngunit sinabi ng may-ari ng bukid na kung kukuha sila ng iba, hindi na sila makakakuha ng 50% na diskwento at pagkatapos magsalita ay tumalikod at umalis. Nang makita niya ang pagmamatigas ng Crown Prince, idineklara niya, kung hindi ka mamimitas, palalayasin kita sa atik. Sa gayon, muli silang nagtalo. Ngunit ang resulta ay, habang si Sir Ha ay nagtatrabaho ng mag-isa hanggang sa mapagod, ang Crown Prince naman ay naglalakad-lakad sa ibang lugar. Aksidente niyang nakita ang isang wooden plaque na may magandang calligraphy at inabot niya ang kanyang kamay upang damhin ito, ngunit bago pa niya nahawakan ay nahulog na ito. Ang matatanda ay lumabas nang marinig ang ingay at tiningnan ang plaque sa lupa at pagkatapos ay ang binata sa harap nila. Dali-daling nagpaliwanag ang Crown Prince na hindi niya ginawa iyon, ngunit malinaw na hindi naniwala ang matatanda. Kaya, napalibutan siya. Sa huli, napilitan siyang sumulat ng bagong plaque para sa matatanda. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsusulat, lahat sila ay namangha. Isang matanda pa ang pumuri, tunay ngang isang dakilang calligrapher. Sa katunayan, noong nasa kanyang panahon pa, ang kanyang talento sa calligraphy ay ikinahiya ng lahat ng opisyal na eskolar. Nang bumalik siya na may dalang sorbetes na bigay ng matatanda, pinuri niya, ang sarap talaga nito. Inabot niya ang natitirang sorbetes kay Sir Ha, ngunit itinapon lamang niya ito sa lupa at sinabihan siya nito na bastos. Noong nagbabalak ng magalit si Sir Ha, dinala ng may-ari ng bukid ang isang grupo ng matatanda na tumatakbo at sinabi, ang mga kamay na kasing galing nito, paanong gagamitin sa pamimitas ng strawberry? Ang hindi inaasahang eksenang ito ay nagpanganga kay Sir Ha. Salamat sa tulong ng matatanda, natapos nila ang trabaho ng mas maaga sa inaasahan. Ngunit hindi pa rin iyon nakapagpalamig sa galit ni Sir Ha, kaya nagpa siya siyang magbiro sa Crown Prince. Bumili siya ng helium baloon at nagsinungaling na masarap ang gas sa loob. Nang huminga ng malalim ang Crown Prince, sinabi niya, hindi ito matamis kahit katiting. Ano ang nangyari sa boses ko? Nang marinig ang tawa ni Sir Ha, nalaman niyang niloloko siya, kaya galit siya at wala nang nagawa kundi magtiis. Samantala, bago umalis, hiniling ni Sir Ha sa kanyang kapitbahay sa ibaba na dalhin ang 3 attendant upang kumain. Nang tanungin sila ng kapitbahay kung saan sila galing, sasabihin na sana ni Joe Chaisan na galing sila 3
taon na ang nakakaraan. Ngunit pinigilan siya ni Song Manbo dahil sinabihan sila ni Sir Ha na huwag magsalita kung ano-ano. Sa sandaling iyon, tumawag si Sir Ha sa video at sabay-sabay silang sumagot. Nang makita nila ang Crown Prince sa screen ng telepono, nagulat silang sumigaw, "Kamahalan, bakit ka pumasok dyan?" Ang Crown Prince at si Sir Ha ay nakasakay sa tren pauwi. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Sir Ha. Nang makita siya, nagpakita ng pagkainis ang Crown Prince. Itinulak niya ang ulo nito sa gilid gamit ang isang daliri. Ngunit nang makita niya ang matandang mag-asawa sa tapat na upuan na nakatingin sa kanya, nahiya siyang umubo. Pagkaraan, muling isinandal ni Sir Ha ang kanyang ulo sa balikat niya at nag-ikot-ikot pa. Nang magbabalak na sanang magalit ang Crown Prince, nakita niyang nakatingin pa rin ang mag-asawa, kaya napilitan siyang manatiling tahimik. Kinabukasan, dinala ni Sir Ha ang kanyang stepmother sa isang mall para mamili dahil kaarawan nito. Aksidenteng nakita ito ni Sena na ikinahiyan niya. Pagtalikod ni Taimu, nawala si Sena. Lumapit siya para batiin si Sir Ha at masaya naman siyang tumugon. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang nawala na rin ang kanyang stepmother. Napag-alaman na hinila siya ni Sena. Sa kotse, tinanong ni Sena ang kanyang ina kung bakit hindi pa umuwi si Sir Ha sa Amerika. Sinabi ng ina na nagbukas siya ng tindahan at wala nang balak umalis. Nang marinig iyon, hiniling ni Sena sa kanyang ina na tulungan siya sa isang bagay. Pagkatapos, nag-imbita sila kay Sir Ha sa isang cave. Nagsinungaling ang stepmother na masakit ang kanyang paa kamakailan at humingi ng tulong kay Sir Ha na ihatid siya sa banyo. Sa kanyang mabuting kalooban, masayang tumakbo si Sir Ha upang tulungan siyang makatayo. Nang makaalis sila, lihim na kinuha ni Sena ang lahat ng pera na gagamitin ni Sir Ha para magtayo ng tindahan ng prutas at pagkatapos ay nagsinungaling na may bigla ang kailangan siyang gawin sa kumpanya at nagmamadaling umalis. Kasabay nito, nakatanggap ang lola ng balita na natagpuan na ang isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Taeyong. Nakatanggap din si Taemo ng balita. Agad siyang pumunta sa event venue upang harangin ang lalaki bago pa man ito makita ng lola. Lumabas na alam ni Sena na hinahanap ng kanyang kasintahan ang Crown Prince, kaya inutusan niya ang kanyang ina na humingi ng tulong kay Sir Ha. Sa sandaling ito, dinala na ni Sir Ha ang Crown Prince sa harap ng bulwagan. Tiningnan ng chairwoman ang binata na eksaktong kamukha ng kanyang namatay na apo. Hindi niya maiwasang maniwala na ito nga ang kanyang apo. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang waiter at nagtanong kung ano ang gusto nilang inumin. Sinabi ng Crown Prince na gusto niya ng isang bagay na matamis. Pagkaalis ng waiter, tinanong niya ang binata kung talagang hindi niya siya matandaan. Muling nagpaliwanag ang Crown Prince na nagkamali siya ng pagkakakilala. Nang dalhin ng waiter ang mga inumin, coffee ang para sa iba, ngunit yogurt drink ang para sa kanya. Sa sandaling ito, tinanong ng ama ni Taemo kung ano ang ginawa niya 2 taon na ang nakakaraan. Sasabihin na sana niya na nasa Joseon siya, ngunit bigla siyang naalaala ang paalala ni Sir Ha na huwag magsalita ng kung ano-ano at kung magiging mabait siya ay kakain sila ng fried rice at itlog ngayong gabi. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mukha niya at dali-dali siyang nagsinungaling na wala siyang matandaan. Ngunit naniniwala pa rin ang lola na siya si Taeyong, nagkaroon lamang ng amnesia. Kinuha niya ang yogurt drink at nagsimulang uminom. Diyos ko, anong sarap nito? Ano ang pangalan nito? Nang makita ang eksenang ito, tumawa si Taemo nang may pagmamalaki, habang malungkot namang umiyak ang lola. Pagkatapos, inihatid ni Taemo ang binata sa elevator at binigyan siya ng pera. Sinabing huwag na siyang bumalik doon. Sa sandaling iyon, may fashion show na nagaganap sa bulwagan. Aksidenteng nakita ito ng Crown Prince at agad na natigilan. Sa kanyang panahon, wala namang ganoong bagay. Hindi sinasadya siyang umabante ng ilang hakbang, ngunit naramdaman niyang may mali. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kuryosidad sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakita niya si Sena, ang babaeng eksaktong kamukha ng Crown Princess, at inakala niya na ang Crown Princess ay napunta rin dito sa kasalukuyan. Ang yogurt drink sa kanyang kamay ay biglang hindi na masarap at mabilis siyang sumugod sa harap. Ang biglaang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Sa harap ng lahat, niyakap niya si Sena. Dali-dali siyang itinulak ni Sena at tinawag ang security para kalagkarin siya palayo. Kasabay nito, malapit nang magbukas ang fruit store ni Sir Ha at dumating ang may-ari upang kunin ang natitirang bayad. Nang kunin niya ang pera mula sa envelope, nalaman niyang wala na itong laman. Hindi naman niya inalis sa kanyang tabi ang bag na ito. Agad ding nagbago ang itsura ng may-ari. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Sena. Ngunit nang makita ni Sena ang numero niya, alam na niya ang lahat. Siya mismo ang nagnakaw ng pera habang si Sir Ha ay nasa banyo. Kaya, sinadya niyang ibaba ang tawag. Dahil dito, at dahil wala siyang pera, natural na hindi na siya pinayagan ng may-ari na magpatuloy sa negosyo at inutusan siyang linisin ang tindahan bukas. Walang saysay ang lahat ng pagmamakaawa niya. Ang mga taong nagbabalak na bumati kay Sir Ha ay nalungkot din sa sandaling ito. Ang mga strawberry na pinitas noong nakaraang araw ay naihatid na. Nang makita ang buong kargada ng mga strawberry sa harap niya, alam ng lahat kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Sir Ha. Nang gabing iyon, hinanap niya ang stepmother para mangutang ng pera. Ngunit sinabi nitong wala siyang ganoong kalaking pera. Sa sandaling iyon, dumating si Sena. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang cave. Sinabi ni Sena na maaari siyang pautangin kay Sir Ha sa kondisyon na pagkatapos niyang ayusin ang lahat, kailangan niyang bumalik sa Amerika. Nag-alinlangan si Sir Ha. Nang lumabas siya sa cave na bigo, malakas na umuulan sa labas. Bigla niyang naalaala na nasa labas pa ang mga strawberry, kaya napilitan siyang sumugod sa ulan pabalik sa tindahan upang takpan ang mga ito ng lona. Bigla, naalala niyang naghihintay pa rin sa kanya ang Crown Prince. Sa sandaling ito, nakatayo ang Crown Prince sa labas sa lamig at nanginginig. Galit na galit siya at nanginginig. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo si Sir Ha na may dalang payong. Nang makita niya ang eksena sa harap niya,
may kaunting pagsisisi sa kanyang puso. Nakita na rin siya ng Crown Prince. Lumapit si Sir Ha at humingi ng tawad. Pinagalitan siya ng Crown Prince, saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang dumating? Sinabi lang ni Sir Ha na nagkaroon siya ng biglaang kailangan gawin ngayon at hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkabigo ng kanyang negosyo. Ngunit hindi alam ng Crown Prince at nagpatuloy sa pagmumura sa kanya, hambog na hamak. Nang marinig iyon, malungkot na tumalikod si Sir Ha at umalis. Tahimik na sumunod lang ang Crown Prince, nagalit. Hindi nagluto si Sir Ha ng almusal para sa kanila at dumiretso palabas. Dahil hindi sila marunong magluto at wala silang pera, wala silang nagawa kundi magtiis sa gutom. Lumabas na maagang umalis si Sir Ha para makipagkita sa kanyang mga kaibigan mula sa Amerika. Nagpakasal ang kanyang kaibigan at nagpunta doon para sa honeymoon. Sinabi pa nila na nais nilang magbukas ng isang restaurant sa Amerika at umaasa na makakasama nila si Sir Ha. Sinabihan nila siyang pag-isipan itong mabuti. Sa daan pa uwi, naalaala ni Sir Ha ang sinabi ni Sena. Dahil dito, hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Samantala, dumating ang kapitbahay sa ate. Lumabas na ang tatlong attendant ay magtatrabaho ngayon. Dahil nakita nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Sir Ha noong nakaraang araw, gusto nila siyang tulungan, ngunit ayaw nilang ipaalam ito sa Crown Prince. Pagkatapos itulak ang Crown Prince pabalik sa silid, umalis ang tatlo upang magtrabaho. Nakahanap si Song Manbo ng trabaho bilang parking attendant. Nagbigay siya ng senyales ng maayos at mukha naman siyang matino. Ngunit ang resulta ay isang kaguluhan. Si Gudong Su naman ay nagtrabaho bilang waiter sa isang cave. Nang gustong magbayad ng isang babae gamit ang kanyang card, hindi niya alam kung paano ito gawin. Dahil tinuruan lang sila ni Sir Ha kung paano magbayad gamit ang cash. Si Joe Chaisa naman, ang pinakamahina, ang pumili ng pinakamabigat na trabaho, ang paghugas ng kotse. Umakyat pa nga siya sa bubong ng kotse ng isang tao. At para purihin siya ng amo, nilinisan pa niya pati ang loob ng kotse. Dahil dito, umuwi sila ng walang kinita ni isang kusing. Nalaman na rin ng Crown Prince na naghanap sila ng pera dahil nabigo ang negosyo ni Sir Ha. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kagabi. Hindi nagtagal, muling pinuntahan sila ng kapitbahay. Nagdesisyon silang ibebenta ang lahat ng strawberry ni Sir Ha. Ang unang hakbang para magbenta ay ang akitin ang mga customer. Kaya, tinuruan sila ni Jessie, ang kapitbahay na bata, na sumayaw para makaakit ng mga customer. Nakita ito ng Crown Prince at umikot ang mata sa pagkainis. Ngunit sa sumunod na sandali, naghanda na silang umalis para magbenta ng strawberry. Bago umalis, hindi nila nakalimutang lumuhod at magbigay galang sa Crown Prince. Nakita ng kapitbahay na wala siyang ginagawa. Agad siyang nagpakita ng paghamak, walang silbi. Hindi nagtagal, naitayo na ang strawberry stand. Si Jessie ang inatasan na magbenta, at ang tatlo naman ay sumasayaw para makaakit ng mga customer. Sa sandaling ito, may lumitaw na nakasuot ng panda costume. Akala nila ay si Jessie iyon. Sa paglahok ng panda, mabilis na nakaakit ng maraming customer ang stand. Dumating na rin si Sir Ha. Nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na buong pusong tumutulong sa kanya, labis siyang naantig. Ngunit dahil sa labis na pagtatrabaho ng panda, ito ay nawalan ng malay. Pagkatapos dalhin ang panda sa infirmary, sinubukan ng guard na tanggalin ang ulo. Ngunit pinigilan siya ni Gudong Su. Tiningnan siya ng guard nang nakanganga. Sinabi niyang hindi dapat hubarin ang damit ng babae nang walang pahintulot. Tumakbo na rin si Sir Ha sa infirmary. Sinabi sa kanya ni Gudong Su na si Jessie ay nasa loob. Lumabas na ang nasa loob ay ang Crown Prince. Sa sandaling ito, narinig niya ang boses ni Sir Ha. Upang hindi siya makilala, mabilis siyang nagsuot muli ng ulo ng panda at sinubukang magpakita ng pagiging kaakit-akit na parang isang dalaga. Pagdating ni Sir Ha, sinubukan niyang tanggalin ang ulo upang painumin siya ng tubig, ngunit mahigpit siyang tumanggi. Dahil wala nang magagawa, sumunod na lang si Sir Ha sa gusto niya. Hinawakan niya ang kamay ng binata, ngunit galit siyang itinalikod ng Crown Prince. Nagsimulang ikwento ni Sir Ha ang lahat ng nangyari mula nang magkita sila at sinabi rin ang tungkol sa nalalapit niyang pag-uwi sa Amerika. Nang marinig ang balita na aalis na si Sir Ha sa attic, labis na nagalit ang Crown Prince. Pinayuhan din siya ni Sir Ha na huwag sabihin ang tungkol dito sa iba pang apat. Nang marinig iyon, nagalit at nadismaya ang Crown Prince, tumalikod siya at umalis. Kasabay nito, naghahanda sina Sena at Taimu para sa isang wedding product launch event sa pagkakataong ito. Si Sena ang pangunahing model. Upang magpasalamat sa tulong ng lahat, naghanda si Sir Ha ng barbecue party sa balkonahe. Ang Crown Prince lamang ang nagpakita ng hindi pagkatuwa. Pagkatapos, sinundan niya si Jessie sa sala at hindi sinasadyang nakita si Sena na nakasuot ng wedding dress sa Z. Agad siyang nawala ng pagpipigil sa pag-aakalang ang kanyang Crown Princess ay malapit ng ikasal sa iba. Ito ay isang bagay na hindi maaaring mangyari. Kaya, batay sa address na ibinigay ni Jessie, pumunta siya sa event venue. Sa sandaling ito, ipinagdiriwang ni Taimu at Sena ang tagumpay ng araw. Pagkatapos, naghanda si Sena na magpalit ng damit. Bigla, nakarinig si Taimu ng isang malakas na sigaw. Tumakbo siya upang tingnan at nalaman niyang nakikipagtalo ang Crown Prince sa kanyang kasintahan. Sinong lalaki ang makapagtitiis nito? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng Crown Prince at sinuntok siya, dahilan upang mahulog ito sa tubig. Natakot ng husto sina Taimu at Sena nang makita ang eksenang iyon. Sa sandaling ito, habang unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat, lumabo ang kamalayan ng Crown Prince. Sino ako? Nasaan ako? Sa kanyang pagkalito, napagtanto niya na siya marahil ang muling pagkakatawang tao nang namatay na
na si Taeyong. At si Sena ang muling pagkakatawang tao ng Crown Princess. Ang kanyang pagdating dito ay upang palitan si Taeyong. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay. Mabilis na nagpadala ang Coast Guard ng mga search and rescue team. Sa sandaling ito, nanginginig sa takot si Taemu. Pagkatapos ng higit sa 2 oras na paghahanap, dinala sa ospital ang Crown Prince. Sa panahon ng resuscitation, lalong humina ang tibok ng puso niya. Labis na nag-alala ang lola hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Sa huli, idineklara ng doktor na hindi na siya kayang iligtas. Inaanunsyo ang pagkawala ng pasyente. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Inalis din ng doktor ang defibrillator at tinakpan ng puting tela ang katawan niya. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng reaksyon ang AF monitor. Gumalaw din ang daliri niya. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas siya. Humiling din ang lola ng pinakamahal na private room. Nang maghahanda na si Taemu na ayusin ang mga papeles, hiniling ng nurse na punan niya ang impormasyon ng pasyente at ang contact number ng guardian. Ngunit sinabi ni Taemu na hindi sila ang guardian. Pagkatapos ilipat ang pasyente sa bagong silid, habang nililinis ng nurse ang mga damit niya, nakita niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na phone number at address ni Sir Ha at inakala niyang ito ang guardian at tirahan niya. Hindi nagtagal, nalaman ni Sir Ha ang sitwasyon ng Crown Prince. Labis siyang nag-alala. Nang dumating siya sa ospital, nagkataon na nakita niya ang chairwoman sa elevator at sinabi sa kanya ang sitwasyon. Ang buong grupo ay pumunta sa silid ng pasyente upang bisitahin ang Crown Prince. Nang hilahin ng chairwoman ang kurtina, nakita nila ang Crown Prince na nakaupo ng ligtas at walang nangyari. Inaayos ng mga gwapong binata ang kanilang buhok. Sinabi lang ni Sir Ha na dapat silang magpagupit. Nang marinig iyon, agad silang nagalit. Sa sandaling ito, nalaman ni Sir Ha kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang buhok. Agad siyang tumahimik. Samantala, bumalik na ang Crown Prince sa bahay ng Chaebol. Labis na natuwa ang lola nang makita ang kanyang namatay na apo na nagbalik. Nang pumasok ang Crown Prince sa silid ni Taeyong at nakita ang mga larawan sa dingding, naisip niya, Taeyong, ikaw nga siguro ang reincarnation ko. Kaya bakit nawala ang katawan mo at ako na nasa Joseon ay nakarating dito? Naramdaman ng Crown Prince na tiyak na ipinatawag siya dito ng kaluluwa ni Taeyong. At ang dahilan kung bakit niya inamin na siya si Taeyong ay upang imbestigahan ang totoong sanhi ng kanyang kamatayan. Kinabukasan, hiniling niya sa lola na bilhin ang ate, ngunit nagbigay ito ng kondisyon kailangan niyang magpagupit ng maikli. Pagkatapos magsalita, tumalikod ito at umalis, naiwan ang Crown Prince sa isang mahirap na sitwasyon. Sa ibang lugar, nagmamadali ang may-ari ng bahay kay Sir Ha na umalis na. Nangako si Sir Ha na lilipat siya bukas. Sa sandaling ito, dumating din ang Crown Prince sa ate. Galit pa rin si Sir Ha sa nangyari kahapon, kaya tumalikod siya at umalis. Kamahalan, may masamang balita. Aalis na si Sir Ha at malapit na tayong mapunta sa kalsada. Hindi siya pinansin ng Crown Prince at dumiretso sa loob. Isinauli din ni Sir Ha ang mga damit na itinago niya noon para sa kanila, kasama ang sword ni Gudong Su, at pinayuhan siyang huwag itong dalhin dahil mapanganib sa labas. Pinakiusapan sila ng Crown Prince na umalis muna. Pagkaalis nila, humingi ng tawad ang Crown Prince tungkol sa nangyari kagabi, ngunit wala si Sir Ha ng intensyon na magpatawad. Sa sandaling ito, tinanong ni Sir Ha kung siya ba talaga si Taeyong. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay nagsabing, ngunit wala nang pakialam si Sir Ha sa pagkatao niya dahil uwi na siya sa Amerika bukas. Upang mapanatili ang atik, wala siyang nagawa kundi sundin ang kahilingan ng lola. Niyakap ni Song Manbo at Jo Chai-san ang mga paa ng Crown Prince. Nagmakaawa silang pag-isipan niya itong muli, mas mabuti pa na magpakamatay na lang tayong lahat, kaysa mabuhay sa kahihiyan na may putol na buhok. Pagkatapos magsalita, tumakbo ang isa upang kunin ang sword, at nagmamadaling pinigilan siya ng iba, dahil ayaw pa nilang mamatay ng maaga. Nang makita ng kapitbahay ang eksenang ito, naisip niya na tiyak na baliw ang mga taong ito. Hindi nagtagal, bumalik ang Crown Prince sa bahay. Hindi naniwala si Taemu na siya si Taeyong, kaya hiniling niya sa lola na kumuha ng egg test. Sa huli, sa ilalim ng panghihikayat ng pamilya, umayag din ang lola. Sa sandaling ito, may isang doktor na may dalang cotton swab na lumapit sa Crown Prince. Hindi pa niya nakikita ang eksenang ito, kaya malakas siyang nagtanong kung ano ang gagawin nito. Umiti si Taemu ng mapanukso, at sa pilitang itinulak siya upang kunan ng sample. Sa gitna ng pagpupumiglas, nahulog ang isang cellphone mula sa bulsa ng Crown Prince. Kinuha ito ng tiyahin at sumigaw ng may pagtataka, Diyos ko, sister-in-law, ito ang larawan mo kasama si Taeyong. Nang makita ng lola ang larawan, nagulat siya at hindi makapagsalita, at dali-dali niyang sinabihan si Taemu na subukang tawagan ang numero ni Taeyong at tingnan kung ito ba iyon. Nataranta rin si Taemu. Nang tawagan niya ang numero, huminga ng malalim ang lahat. Hindi makapaniwala si Taemu sa nakikita niya nang tingnan niya ang Crown Prince. Malinaw na siya mismo ang nagtapo ng telepono ni Taeyong sa ilalim ng dagat. Paano ito napunta rito? Ngayon, hindi na kailangan pang mag-test. Bigla, nagmungkahi ang tiyahin. Natingnan lamang ang contacts at mga larawan sa telepono ni Taeyong upang malaman kung ano ang ginawa niya sa loob ng 2 taon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lubos na nataranta si Taemu dahil may video sa telepono ng moment na nag-video sila ni Taeyong noon. Kung matuklasan ang video, mapapatunayan nito ang kanyang kaugnayan sa pagkamatay ni Taeyong. Ibinigay ng lola ang telepono kay Sena, ngunit ang telepono ay nangangailangan ng password upang mabuksan. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Taemu at hindi rin naaalala ng Crown Prince ang password. Lubos na gustong malaman ng lola kung ano ang nangyari kay Taeyong sa loob ng 2 taon.
kaya inutusan niya sina Taemu at Taeyong na magkasamang pumunta sa decryption center upang i-unlock ito. Sa sandaling ito, labis na natatakot si Taemu. Habang naghahanap ng gamit ang Crown Prince, aksidente niyang nahulog ang telepono sa upuan ng kotse. Sumulyap si Taemu sa telepono at pagkatapos ay tumingin sa Crown Prince. Malinaw na hindi niya alam ang nangyari. Pagbaba nila ng kotse, sinabi ni Taemu, "Dito ka lang maghintay. Babalik ako pagkatapos kong iparada ang kotse." Sa ganitong paraan, matagumpay niyang nakuha ang telepono at inilagay ito sa kanyang bulsa. Nang makarating sila sa decryption center, napansin lamang ng Crown Prince na nawawala ang telepono. Nagpanggap pa si Taemu na nag-aalala at nagtanong. Kasabay nito, dumating ang ina ni Sena sa apartment niya. Gustong humingi ng tulong kay Sena para kay Sir Ha. Ngunit diretsahang tumanggi si Sena. Sa sandaling ito, tumawag si Taemu. Sinabing malapit na siyang pumunta sa bahay niya. Agad na nataranta si Sena dahil nagsinungaling siya kay Taemu na ang kanyang ina ay isang profesor sa universidad. Kaya hindi niya pwedeng makita ng kanyang boyfriend ang kanyang nanay. Sa pagmamadali, nakalimutan pa ng nanay ang kanyang bag maya-maya. Dumating si Temu. Nakitang walang tao sa bahay. Kinuha niya ang cellphone. Habang tinitingnan niya, lalo siyang nagalit. Kaya kumuha siya ng bato at hinampas ito sa cellphone. Tamang-tama, bumalik na si Sena pagkatapos ihatid ang kanyang nanay sa ibaba. Dali-dali niyang dinampot ang cellphone. Natatakot na makita ni Sena. Pagkatapos, habang hindi nakatingin si Sena, itinago niya ang cellphone sa loob ng bag na nakalimutan ng kanyang nanay. Napansin din ni Sena na nakalimutan ng kanyang nanay ang bag. Nakita niyang paminsan-minsan ay sumusulyap si Temu sa bag, kaya nag-alala siyang babalik ang kanyang nanay para kunin ito. Nag-aalala naman si Temu na baka matuklasan ni Sena ang cellphone sa bag kaya inaya niya itong kumain sa labas. Agad na pumayag si Temu. Paglabas pa lang nila sa parking lot, nakita na ni Sena ang kanyang nanay na pabalik. Nagsinungaling siya na may nakalimutan siya, kaya bumaba siya sa kotse at bumalik. Natatakot din si Temu na baka matuklasan ni Sena ang cellphone. Samantala, pumasok ang nanay sa silid at kinuha ang bag at nagplano siyang dalhin ang pera kay Tita Ha. Sa sandaling lumabas siya ng elevator, nakasalubong niya si Temu, ngunit hindi niya napansin ang bag na nasa kamay nito. Nang araw na iyon, pumunta sila sa bahay ng mayaman para kumain ng steak. Ngunit paano nila malalaman kung paano gamitin ang modernong kutsilyo at tinidor? Nakita ng tiyahin na nakaupo lang silang tahimik, kaya tinanong niya ang prinsipe, "Mga artista ba ang lahat ng kaibigan mo? Ang haba ng buhok ninyong lahat." Tumango ang prinsipe, kaya nagtanong ulit ang lola kung gaano nakatagal ang buhok nila. "Wala pa po noong ipinanganak," sagot nila. Napatingin si lola sa prinsipe, na para bang sinasabi, "Tingnan mo kung anong klaseng kaibigan ang sinasamahan mo." Nagtanong ang lola kung ayaw ba nilang kumain ng steak. Tumingin ang grupo sa prinsipe at sinabing gusto nila, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano kainin ito. Naiilang din ang prinsipe. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Duchaisan sa lola na napakahusay ni Gudongsu gumamit ng kutsilyo. Sa pahintulot, pumailalim si Gudongsu sa mesa at kinuha ang 40 metrong habang malaking sable na ikinagulat ng mga lola. Pagkatapos, sinabi niya kay Duchaisan na itaas ang plato. Nakita ang isang magandang teknik ng eskrimahan na muling lumabas, na tila kahanga-hanga. Ito ay muling ikinagulat ng tita at ng lola. Pagkatapos kumain, pumasok sila sa silid at nakita na ang tao sa litrato ay talagang kamukhang-kamukha ng prinsipe. Ang eksenang ito ay nagbigay sa kanila ng labis na takot. Sabi ng prinsipe na mayroon siyang mahalagang sasabihin at nagmamadaling pumasok sila sa posisyong igalang upang makinig. "Mula ngayon, hindi na ako ang koronang prinsipe, kundi si Taeyong." Sinabi rin niya na sa lalong madaling panahon, makikita rin nila ang prinsesa ng korona, na labis na ikinagulat ng tatlo. Nang gabing iyon, nagsuot muli ang grupo ng kanilang sinaunang kasuotan, dahil ito ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Song Manbo, at naghahanda silang magsagawa ng seremonya. Nagpunta si Duchaisan sa ref upang maghanap ng sangkap para sa handog, nang bigla siyang makakita ng isang bote ng jeotka fermented fish seafood paste. Labis siyang natuwa at nagsimulang kainin ito ng mabilis. Sa pagkakataong ito, nagising ang lola sa hating gabi para uminom ng tubig, at nagkataong nakita niyang bukas ang pinto ng ref, kaya lumapit siya para isara ito. Ngunit nang makita niya ang imahe sa harap niya, natakot siya at nawala ng malay, halos mamatay sa edad na 60. Sa isa pang silid, narinig ng tita ang ingay sa labas at nakita niyang pumasok si Gudongsu sa silid. Akala ng tita ay dumating ang Hibai Watchang Black and White Guards of Impermanence para kumuha ng buhay, kaya sumigaw siya na huwag siyang dalhin. Dahil dito, nawalan din siya ng malay. Pagkatapos ihanda ang mga handog, nagsimula sila sa seremonya at nakita nilang palihim na lumapit ang katulong sa altar. Dahil dito, nawalan din ng malay ang buong grupo. Sa isang gabi, 5 tao sa bahay ang nawalan ng malay at lahat ay dahil sa takot. Kasabay nito, nasa atik ang prinsipe para magpaalam kay Park Ha dahil aalis siya patungong Amerika bukas. Pagkatapos magkwentuhan ng kaunti, pareho silang nakatulog. Nang magising si Park Ha, nag-iisa na lamang siya at nakabalot sa kanya ang isang manipis na kumot. Kinaumagahan, naghanda ang prinsipe na dalhin sila upang hanapin ang prinsesa ng korona. Sinabi niya sa kanilang umupo sa likurang upuan. Nang handa na ang kotse na umandar, tumingin ang driver sa rearview mirror, ngunit hindi nakita ang tatlo, kaya bumaba siya upang tingnan. Nang buksan nila ang trunk ng kotse, hindi rin napigilan ng driver ang mapatawa. Maya-maya, nakarating na ang grupo
grupo sa gusali ng kumpanya. Tamang-tama, sa pintuan, nakita nila si Sena. Sinabi ng prinsipe sa kanila na ang babaeng iyon ang prinsesa ng korona. Si Du Chaisan ang unang nagboluntaryo na tingnan ang sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, binitbit siya ng guard palabas at sinabi na tanging mga babaeng may mahabang buhok lamang ang pinapayagang pumasok. Ang contestant Kelvy, dalawa ay si Song Manbo. Pagkatapos ng ilang walang kabuluhang usapan, nakita ng guard na lalaki pa rin siyang may mahabang buhok. Muli siyang bumalik na nabigo. Ang contestant Kelvy, tatlo ay si Gudong Su, na dating master sa palasyo. Matagumpay niyang nalampasan ang unang balakid. Ang pangalawang balakid ay ang revolving door sa harap. Nagdududa siyang pumasok at hindi nagtagal ay lumabas ulit. Kaya, nabigo siya sa pangalawang balakid. Pinagalitan sila ng prinsipe, kahit isang pinto ay hindi ninyo mapapasukan, ano pa ang magagawa natin? Sa pagkakataong ito, sinabi ng prinsipe ang huling opsyon. Pagkatapos, bumalik sila sa attic at hiniling kay Park Han na kunan sila ng huling commemorative photo dahil magpapagupit sila mamaya. Gusto nilang itala ang imahe ng kanilang mahabang buhok. Inakala ni Park Han na hindi sila makatiis na iwan siya, kaya sila nagpapalitrato para sa alaala. Tinuruan sila ni Park Ha kung paano mag-pose at magbigay ng ekspresyon, ngunit ganito ang ginawa nila. Pagkatapos ng 0 minutong pagsasanay, sa wakas ay nagkaroon na sila ng kaunting hitsura. Nakita ni Park Ha na nakaupo ang prinsipe sa gitna. Wala nang lugar para sa kanya, kaya sinabihan niya itong umuso. Nakita ng prinsipe na gusto rin niyang sumama, kaya padabog siyang umuso. Sa sandali ng pagpindot sa kamera, nagmamadaling tumakbo si Park Ha sa harap ng upuan. Pagkatapos kunan ng larawan, nagpunta ang grupo sa barbershop. Ito ang unang beses na nagpagupit sila simula nang ipanganak sila. Noong sinaunang panahon, ang katawan at buhok ay bigay ng mga magulang. Tumayo si Du Chaisan para tumakas, ngunit hinarangan siya ni Gudong Su. Pinayuhan din ni Song Manbo ang prinsipe na huwag na lang kunin ang atik, ngunit sinabi ng prinsipe, gupitin mo muna ang buhok ko. Sa isang gupit, lumuha ang prinsipe sa panghihinayang. Sa isa pang gupit, nagdasal si Song Manbo sa langit. Sa isa pang gupit, dumiretso si Du Chaisan, nanlaki ang mata at nawala ng malay. Kaya, tinupad ng lola ang kanyang pangako na bilhin ang atik at pinagawa pa ito ng napakaganda. Sa panahon ng pagkukumpuni, ang camping car na ito ang magiging pansamantalang tirahan nila. Kinuha ng prinsipe ang unlimited credit card. Sinabi niya kay Park Ha na samahan sila sa pamimili ng damit dahil bukas ay magtatrabaho na sila sa kumpanya ng lola. Napakagwapo nilang tingnan. Bumili din sila ng mga bagong telepono. Tingnan mo ang hitsura nilang parang hindi pa nakakita ng mundo. Pagkatapos ng makeover, nakasuot ng suit, sunglasses, at makintab na sapatos na balat, sila na ang pinakaastig na mga lalaki sa shopping mall. Maging si Park Ha ay nagkaroon ng supermodel na karisma. Pagkatapos, dinala sila ni Park Ha sa isang coffee shop at tinuruan silang mag-order ng inumin. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa camping car. Sabay-sabay silang nag-ihaw ng karne at uminom ng beer. Pagkatapos kumain at uminom, tinuruan ulit sila ni Park Ha ng isang espesyal na paggaya ng boses. Ngunit hindi sila interesado. Kasabay nito, may isang ginang na naghanap sa stepmother ni Park Ha. Ang stepmother ay nagpakita ng galit nang makita ang ginang dahil ang lady na ito ang tunay na ina ni Park Ha. Kinaumagahan, si Park Ha ay nagmaneho ng camping car at dinala sila sa harap ng gusali ng kumpanya. Pagkatapos magpaalam kay Park Ha isa-isa, pumasok sila sa loob. Ngunit sa sumunod na segundo, nagsimula silang tumakbo upang habulin ang magagandang babae upang humingi ng mga phone number at i-save sa kanilang mga telepono. Kahit si Gudong Su ay naghanap ng guard na humarang sa kanyang daan noong nakaraang araw. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Taemo at ng kanyang ama. Pakiramdam nila ang grupo ng mga taong ito ay kasing abnormal ni Tayo. Si Manager Pyo ay may hawak na karatula at naghihintay sa kanilang apat. Nang makita niyang lumapit ang prinsipe sa kanya, agad siyang nagpakilala ng seryoso at inanyayahan ang prinsipe sa opisina ng tagapangulo. Akmang susunod ang tatlo pa, ngunit hinarangan sila. Pagkatapos, dinala niya sila para kumuha ng test upang tingnan ang kanilang English proficiency at basic knowledge. Ngunit hindi man lang sila marunong gumamit ng panulat, lalo na ang kumuha ng English test. Samantala, ipinakilala ng lola ang Executive Director Pyo sa prinsipe na sinasabing siya ang susuporta sa kanya sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, pumasok si Sena at sinabing nakakuha ng 0 ang kanilang tatlo. Tumayo ang prinsipe at sinabing sila ang pinakamahusay na mga talento at hindi maaaring hatulan sa pamamagitan ng mga ordinaryong test na ito. Inayos din ng lola na samahan siya ni Sena upang alamin ang tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. Kasabay nito, dinala sila ng Executive Director Pyo sa harap ng isang restaurant. Sinabihan silang pumasok at mag-order muna habang siya ay lalabas upang sumagot sa telepono. Agad na nagtipon ang tatlo, iniisip na ito ay isang pagsubok. Kaya, nag-order sila ng ilang beer. Nang pumasok ang Executive Director Pyo, nakita niya na umu-order na naman sila ng alak. Kaya, nag-angat ng baso ang grupo, ngunit hindi uminom ang Executive Director Pyo. Ininom ng tatlo ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang karaoke room. Nagtanghal si Gudong Su ng pagbasag ng kahoy gamit ang kanyang katawan, pagsuporta sa isang iron bar gamit ang kanyang lalamunan at ipinakita ang kanyang pambihirang lakas. Kasunod ay ang paggaya sa mga celebrity.
Ang magulong pagtatanghal ng grupo ay nagdulot ng pagsigaw ng executive director at sinabihan silang patayin ang musika. Sinabi pa niya na ang kanilang hitsura ay walang pinag-iba sa mga tuso at mapanlinlang na office workers noong 20 taon na ang nakalipas. Sa isang coffee shop, ang mag-amang Tae-moo ay nakikipag-usap kay Chairwoman Jang, ang tunay na ina ni Park Ha, tungkol sa pagpaplano na kunin ang kumpanya ng lola. Pumayag siya at upang mapabilib ang mga nakatataas at kasamahan, yumuko sila at bumati sa mga tao. Ipinakilala ang kanilang sarili ng napakainit at dapat sabihin talagang epektibo ang taktikang ito. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ng executive director ang apat na kumain at ipinagbigay alam na bukas ay formal na silang magsisimula sa trabaho. Sa pagkakataong ito, tumakbo si Manager Pugh papunta. Nakita niyang tila tensyonado ang kapaligiran. Nagmungkahi siyang maglaro ng isang laro, 3 minuto na walang pinipiling ranggo. Naramdaman ng lahat na nakakatuwa ang larong ito. Sa pagkakataong ito, sinabi ng prinsipe kay Gudong-su na magsalita din. Sinabi ni Gudong-su na hindi siya naglakas loob at lumayo. Dali-daling hinila siya ni Song Man-bo. Huwag mong tratuhin ng ganyan ang prinsipe. Ngunit sa sumunod na segundo, kahit na isa lamang itong laro, labis itong ikinagalit ng prinsipe. Hindi nagtagal, natapos ang oras. Sa pagkakataong ito, si Gudong-su, pagkatapos uminom ng kaunting alak, ay lumapit. Dali-daling pinaalalahanan siya ng dalawa pa. Tapos na ang oras ng laro. Nagalit ang prinsipe at ang tatlo ay natakot at lumuhod sa lupa. Kasabay nito, dinala ng stepmother si Park Ha sa isang restoran na madalas puntahan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Walang ano-ano, nakita nila ang tunay na ina ni Park Ha. Dali-daling hinila ng stepmother si Park Ha. Bago umalis, nakita rin ni Park Ha ang kanyang ina. Ngunit dahil hindi pa sila nagkita mula noong bata pa, hindi sila nagkakilala. Nataranta ang stepmother at tumakbo palabas at aksidenteng nabangga si Tae-moo na naghahanap kay Chairwoman Jang. Nang makita ito ni na Park Ha at Tae-moo, nagmadali silang tumakbo upang tingnan ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kararating lang din ni Sena. Nang makita niya na ang nabangga ay ang sarili niyang ina, akmang lalakad siya, ngunit biglang huminto. Kapag lumapit siya, mabubunyag ang kanyang pagkatao bilang anak ng isang nagtitinda ng isda. Kaya, nagawa niyang magkunwari na hindi alam. Mabilis na nagpunta ang grupo sa ospital. Mabilis na dinala ang stepmother sa emergency room. Sa kabutihang palad, concussion lamang ang natamo, walang dapat ipag-alala. Humingi rin ng tawad si Tae-moo para sa ginawa niya kanina. Mabilis na nakita ni Park Ha si Sena. Pinagalitan siya dahil nakita niyang bumagsak ang sarili niyang ina sa harap niya, ngunit nagkunwari pa ring walang nakita at isinalaysay din ang kwento noong inabandona siya nito sa truck. Sinabi ni Park Ha na hindi niya patatawarin si Sena. Sa pagkakataong ito, nahulog ang isang bracelet. Sinundan ni Park Ha ang tingin at naalala na ito ang bracelet na binili ng prinsipe. Naintindihan din niya na ang taong gusto ng prinsipe ay si Sena. Kaya, malungkot siyang umalis. Paglabas, nagkataon na nakasalubong niya ang prinsipe. Inakala niya na susunduin siya nito pagkatapos ng trabaho. Ngunit nang tumingala siya, nakita niyang basang-basa ng luha ang mukha ni Park Ha. Ayaw magpaliwanag ni Park Ha. Agad siyang umalis ng walang imik. Bigla, nakita niyang lumabas din si Sena mula sa direksyong iyon at tila naunawaan na niya ang nangyari. Dali-dali siyang tumakbo upang habulin si Park Ha. Hinawakan siya at nagtanong, "Anong nangyayari sa iyo? Anong nangyari? Bakit mo ako tinatrato ng ganyan?" Ngunit ayaw magsalita ng marami ni Park Ha. Sumakay siya sa kotse at umalis. Habang pinagmamasdan si Park Ha na lumalayo, may kakaibang pakiramdam na bumangon sa kanyang puso. Pagkatapos, dumalaw si Park Ha sa stepmother sa ospital. Sa pagkakataong ito, lumapit si Chairwoman Jang. Sinadya ng stepmother na paalisin si Park Ha at pagkatapos ay sinabi sa ginang na hindi niya anak si Park Ha. "Huwag mo na siyang hanapin pa." Nang marinig ito ni Chairwoman Jang, agad siyang humingi ng tawad sa pag-abala sa paghahanap ng anak. Sinabi niya na tutuparin pa rin niya ang kanyang pangako, 29 taon na ang nakalipas, na hindi na siya maghahanap ng kanyang anak hanggang sa kanyang kamatayan. 4 na taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng cancer at naoperahan at ngayon ay kailangan na naman siyang operahan. Gusto lamang niyang makita kung anong hitsura ni Sena nang lumaki na siya. Nagulat ang stepmother nang marinig ito, ngunit wala na siyang sinabing anuman. Ang tatlong lalaki mula sa sinaunang panahon ay tumitingin sa mga larawan ng magagandang babae. Bigla, pumasok ang prinsipe. Agad silang tumayo ng seryoso. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Song Man-bo ang isang bagay sa kamay ng prinsipe. Ito ay tinatawag na peppermint candy. "Nakita ko ito sa isang restoran kanina, kaya sinadya ko itong bilhin," sabi ng prinsipe. Idinagdag pa ni Du Chai-san. Katunog ng pangalan ni Ate Park Ha. Pagkatapos, kumuha ang prinsipe ng isang piraso at inilagay sa bibig, at binigyan din sila ng tatlo ng tig-iisang piraso. "Nguyain ninyo at lunukin." Nag-aalangan na inilagay ng tatlo ang candy sa kanilang bibig at nagsimulang nguyain. Tila mas naging refreshing ito, may maanghang na lasa na katulad ng ugali ni Park Ha. Ngunit nang tumingin ang prinsipe kay Gudong-su, nakita niyang hindi siya ngumunguya, kaya inutusan niya itong nguyain. Masarap kumain ang grupo, tila nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan kay Park Ha. Pagkatapos, binigyan ulit niya sila ng tig-iisang piraso. Ngunit nang makita ang hitsura ni Gudong-su, labis na itong hindi na matiis. Nang gabing iyon, nang bumalik sila sa camping car,
Ito ang unang beses na nakagamit sila ng massage machine. Ang kanilang katawan ay nanginginig ng walang kontrol. Sa sandaling ito, bumalik si Park Ha na may masamang mood. Dali-dali silang nagtanong tungkol sa kanya at pagkatapos ay walang tigil na pinuri ng grupo ang massage machine. Si Park Ha, na naiinis na, ay lalong nagalit. Sa gitna ng galit, pinalayas niya ang grupo palabas. Muli na namang naglabas ng galit ang grupo kay Park Ha na sinasabing noong sinaunang panahon, karapat-dapat lamang siyang umupo sa lupa habang nakikipag-usap sa kanila, tiyak na makakatulog lang at makakaamoy ng lupa. Nang marinig ito ng prinsipe, labis siyang natuwa sa loob-loob. Bigla, napansin nila na hindi nagreklamo si Gudong-su. Naramdaman ni Du Chai-san na napakakahina-hinala niya. Sa kumpanya, hindi siya umunguya ng peppermint candy. Baka gusto niya si Miss Park Ha. Nang makita ito, mabilis na tumanggi si Gudong-su. Inutusan siya ng prinsipe na ilabas ang kanyang galit. Ayaw ko lang ipakita. Sa puso ko, na isagawa ko na ang parusang kamatayan kay Park Ha ng maraming beses. Bigla, nakita nila si Park Ha at nagmamadaling tumalikod ang grupo. Sa sandaling ito, patuloy pa rin sa pagkukwento si Gudong-su ng kanyang kawalang kasiyahan na sinasabing kailangan niyang ihagis siya mula sa langit pababa sa lupa upang mawala ang galit niya. Pagkatapos magsalita, napansin niyang hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ng iba. Dahan-dahan siyang lumingon at ang resulta ay predictable. Napagalitan siya ni Park Ha ng matindi. Nang bumalik ang prinsipe sa car, nakita niyang nagliligpit ng damit si Park Ha. Inakala niyang aalis na ito dahil sa nangyari kanina. Habang nagpupumilit sila, nahulog ang isang litrato sa sahig. Pagkatapos, ikinuwento ni Park Ha ang tungkol sa kanyang pamilya dahil iniwan siya ng kanyang ina noong bata pa. Labis na nagalit ang kanyang ama sa ina at pinunit ang bahagi ng larawan nito. Sinabi rin ng prinsipe, talagang isang walang pusong ina. Kinaumagahan, nakahanda na ang stepmother na umuwi mula sa ospital. Sinadya ni Tae-mu na sunduin siya. Hiniling ng stepmother na irekomenda niya si Park Ha para sa isang trabaho. Pumayag si Tae-mu at sinabihan si Park Ha na pumunta sa kanyang kumpanya mamaya. Naghanda si Chairwoman Jang na bumalik sa Hong Kong. Sinadya ni Tae-mu na ihatid siya at binigyan pa siya ng isang litrato ng pamilya na hinihiling na tulungan siyang hanapin ang nawawalang anak na babae ni Lee Jo. Sinabi niya na ang bata ay nawala ng walang bakas mula pa noong siya ay 9 taong gulang at ang kanyang ama ay namatay na 2 taon na ang nakalipas. Sa sandaling ito, pumasok si Sena sa opisina. Sa litrato, ipinakilala ni Tae-mu, siya ang ating malaking shareholder, si Chairwoman Jang, na naghahanap ng kanyang anak na babae. Pagkatapos magsalita, inalis niya ang file at natigilan agad si Sena. Ang mga tao sa litrato ay ang kanyang stepfather at si Park Ha, na labis niyang ikinataranta. Kasabay nito, nakarating si Park Ha sa kumpanya dahil nangako si Tae-mu na hahanapan siya ng trabaho. Nang itinulak ni Park Ha ang pinto at pumasok, muling natigilan si Sena. Nang makita si Park Ha na papalapit, dali-dali niyang tinakpan ang litrato. Pagkatapos tingnan ni Park Ha ang posisyon ng trabaho, sinabi ni Sena na magsimula na siya bukas. Nang handa na si Park Ha na umalis, nilapitan siya ni Sena at nagtanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Nang marinig ito ni Park Ha, tumugon siya ng malamig na tingin na nagsasabing hindi naman talaga niya gustong pumunta rito. Ngunit dahil alam niyang nagtatrabaho rin si Sena dito, mas lalo pa niyang gustong pumunta. Pagkatapos marinig ito, halos magalit si Sena. Opisyal na nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Pagbaba sa elevator, nagkataon na nakita nila ang prinsipe na papasok din sa trabaho. Nagtataka ang prinsipe kung bakit madalas na niya itong nakikita sa kumpanya kamakailan. Agad namang sinabi ni Park Ha na madalas pa siyang makikita simula ngayon. Ang babaeng ito, upang maghanap ng gulo, ay sinadyang pindutin ang doorbell ng iba. Sinabi niya sa prinsipe na tumakbo agad, ngunit nanatili lang siyang nakatayo at hindi gumalaw. Kailangang bumalik ni Park Ha at nagtanong kung bakit hindi siya tumakbo. Sinabi ng prinsipe, sasabihin ko sa may-ari na ikaw ang pumindot. Sa sandaling ito, lumabas ang isang matabang babae at hindi na napigilan ng prinsipe ang kanyang kalmado. Hinilan niya si Park Ha at tumakbo. Tumakbo sila habang tumatawa at pagkatapos ay pumunta sa ibang bahay. Ang prinsipe, na nagmamaliit sa kilos kanina, ay siya namang kusa na pumindot sa doorbell ng iba. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang matipunong lalaki. Natakot sila na baka hindi sila habulin, kaya paminsan-minsan ay lumingon sila at sumenyas, halika dito. Bigla, nahulog ang isang sapatos ni Park Ha, ngunit hindi na niya ito napulot at nagpatuloy sa pagtakbo. Ginagawa nila ito para lamang maghanap ng kilig. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lumang elementary school, naghahanap ng bakas ng ina ni Park Ha. At ang lahat ng ito ay nakita ni Sena na nakasunod sa kanila. Sa pagkakataong ito, kararating lang din ni na Chairwoman Jang at Tae-mu sa elementary school kung saan nag-aral si Park Ha upang hanapin siya. Saktong nakita sila ni Sena. Upang hindi magkikilala ang mag-inang Park Ha, nagmadali siyang tumakbo palabas upang pigilan sila. Ngunit nang makita ni Chairwoman Jang si Sena, alam niyang isa rin siyang anak na babae, kaya humiling siyang sumakay sa kotse ni Sena pauwi. Nang makita ni Sena na naabot na ang kanyang layunin, masaya siyang pumayag. Sa kotse, paminsan-minsan ay tinitingnan ni Chairwoman Jang si Sena na may matinding sakit sa loob. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa paliparan. Bago umalis, binigyan pa niya si Sena ng isang singsing. Ngunit hindi alam ni Sena na ang babae sa harap niya ay ang kanyang tunay na ina. Pagkatapos
Pagkatapos umalis ni Chairwoman Jiang, niyakap ni Tae-mu si Sena at nagsabi ng maraming matatamis na salita. Naramdaman niyang labis na nagustuhan ni Chairwoman Jiang si Sena, at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang humingi ng tulong sa kanya na bawiin ang kumpanya. Sa sandaling ito, kararating lang din ng kanyang ama sa garage at nakita ang eksena. Agad na natakot ang dalawa. Pinagalitan ng ama ni Tae-mu si Sena dahil sa pagtatangkang akitin ang kanyang anak upang umangat at sinabihan si Tae-mu na umuwi agad. Pagkatapos, lumapit siya kay Sena at sinabi sa kanyang putulin agad ang relasyon nila ni Tae-mu. Ngunit paano naman papayag si Sena? Kinaumagahan, sabay-sabay silang pumunta sa kumpanya para magtrabaho. Habang nagtatrabaho si Park Ha, lumapit sila at sinabi sa kanya na tapos na ang pagsasaayos ng ate. Lilipat na sila doon ngayon at nagpaplanong magdaos ng isang malaking housewarming party. Nag-uusap pa ang grupo kung anong pagkain ang kakainin. Sa sandaling ito, nagtanong si Park Ha, paano kung kumain tayo ng soy marinated crab? Dali-daling sinabi ni Du Chai-san na bawal dahil allergy ang prinsipe sa alimasa. Sinabi rin ng prinsipe na kumain siya nito minsan 5 taon na ang nakalipas at muntik na siyang mamatay. At ang pag-uusap na ito ay malinaw na narinig ni Tae-mu. Pagkatapos, pumunta sila sa atik. Nang makita ang atik na lubos na naiba sa dati, labis silang natuwa. Kinuha pa nila ang kanilang mga telepono at naglitrato. Pagkatapos, nagpunta ang grupo sa supermarket para bumili ng sangkap para sa party. Nakita ng lahat ang isang magandang babae na naglalakad sa unahan na sinundan ng 4 na matatangkad at gwapong lalaki. Lahat ay humanga at sinabing mapalad siya. Hindi nagtagal, puno na ang cart ng pamimili. Samantala, sinadya ni Tae-mu na bumili ng soy marinated crab. Nagpaplanong dumalo sa kanilang housewarming party. Habang nagluluto sila, upang subukan kung siya ba talaga si Taeyong, inanyayahan siya ni Tae-mu na maglaro ng tennis. Ngunit hindi kailanman nasalo ng prinsipe ang bola na nagpapatunay na hindi siya si Taeyong. Sinabi ni Tae-mu na kahit na nawala ng memorya, hindi makakalimutan ang body memory. Sinabi pa niya na ang galing niya sa tennis ay hindi kailanman mas mahusay kaysa kay Taeyong. Lubos itong ikinagulat ng prinsipe. Nang bumalik silang dalawa, handa na ang isang maringgal na housewarming party. Sa sandaling ito, nagdala si Sena ng isang malaking plato ng alimasag. Taeyong, nagulat ka ba? Ito ang paborito mong soy marinated crab. Nang marinig ito ni Park Ha mula sa kusina, natigil siya. Lumabas siya sa sala, naalala ang sinabi ng prinsipe na kumain siya ng alimasag 5 taon na ang nakalipas at muntik na siyang hindi makahinga. Nagdulot ito ng kaunting pagdududa sa kanya tungkol sa pagkatao ng prinsipe. Pinikayat siya ng lahat na kumain na sinasabing ito ang paborito niyang pagkain. Naglagay pa nga si Tae-mu ng isa sa plato niya. Upang hindi mahuli, kinuha niya ito at isinubo at pinuri pa na napakasarap. Nagulat ng kaunti si Tae-mu. Pagkatapos ng hapunan, hindi bumalik ang prinsipe, kaya lumabas si Park Ha para hanapin siya. Saktong nakita niya itong nagsusuka sa tuktok ng hagdanan. Alam niyang may masamang nangyari. Nakita niya na halos hindi na humihinga ang prinsipe. Ano pa ang magagawa niya? Kinailangan niyang bigyan siya ng artificial respiration. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Sena. Sa huli, dinala ni Park Ha ang prinsipe sa ospital para turukan ng gamot laban sa allergy at saka lamang siya bumuti. Sinabi ng prinsipe na noong nasa Joseon siya, ngunit napagtanto niyang nadulas ang dila, kaya mabilis siyang nagpalit ng paksa. Ngunit alam na ni Park Ha na hindi siya si Taeyong. Sino ka talaga? Hindi ka talaga si Taeyong. Ngunit hindi sumagot ang prinsipe. Pagkatapos, umupo silang dalawa sa isang mahabang upuan. Sinabi niya na galing siya sa 300 taon na ang nakakaraan at nagpanggap siyang si Taeyong upang maghanap ng isang tao. Nang tanungin ni Park Ha kung sino ang taong iyon, hindi sinabi sa kanya ng prinsipe. Kinaumagahan, pumunta si Park Ha sa aklatan. Tiningnan niya ang mga tala sa kasaysayan tungkol sa panahon ng Joseon at nakita ang mga dokumento tungkol sa prinsipe. Nalaman niya ang mga kwento tungkol sa kanya sa kasaysayan. Habang nagbabasa, mas lalo siyang lumuluha dahil hindi maganda ang kapalaran ng prinsipe. Pumunta ang stepmother sa bahay ni Park Ha. Agad na bumati ng malakas ang 3 bodyguard. Ngunit nang tumingala ang stepmother, nakita niya ang isang lalaking nakatayo ng walang galaw. Sumenya si Park Ha sa kanya na umalis agad. Pakiramdam ninyo sa bahay ninyo. Pambihira, ang pahayag na ito ay nagmula sa bibig ng isang prinsipe mula 300 taon na ang nakalipas. Lumalabas na ang layunin ng stepmother sa pagbisita sa pagkakataong ito ay upang ipakilala si Park Ha sa isang taong makikita niya para sa blind date. Ngunit bago pa tumanggi si Park Ha, sinabi niyang nagtakda na siya ng oras sa taong iyon. Nang marinig ito ni Gudong-su, hindi siya natuwa. Pagbalik sa silid, nag-usap-usap pa sila kung sino ang malas na tao na interesado kay Park Ha. Sa sandaling ito, napansin nila si Gudong-su na nakaupo at malungkot. Kahit hiyain pa siyang lumabas para maglaro, ayaw pa rin niya. Nagtanong si Du Chai-san, may sakit ka ba? Baka in love ka na. Nang marinig ito ni Gudong-su, tumayo siya at akmang hahanapin ang 40 metrong habang malaking sable niya. Natakot ang grupo nang makita ito at kumaripas ng takbo. Kinaumagahan, nagbihis ng maganda si Park Ha para maghanda sa blind date. Sa sandaling ito, lumapit ang prinsipe at nakita ang kanyang hitsura. Sinabi niya, pupunta ka ba sa palengke para bumili ng gulay? Bumili ka rin ng mga sweets para sa akin. Sa pagkakataong ito, nagduda rin si Park Ha sa kanyang fashion sense. Nang makita niyang hindi naniniwala si Park Ha, agad niyang inutusan ang 3 pa na magbigay ng komento. Tumingala rin si Park Ha at nakita niyang itinaas ng 3 ang kanilang mga kamay upang sumenyas na huwag. Tumango rin ang prinsipe. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang prinsipe. Kaya, sumubok siya ng kabuang 81 na outfit. Sa wakas, isang outfit ang humanga sa lahat. Umiti rin ang prinsipe. Susunod ay ang pagbili ng
sapatos. Nang isinuot niya ang isang pares ng high heels, agad siyang hindi marunong lumakad at muntik pang matumba. Pagkatapos pumili ng sapatos, pumunta sila sa hair salon. Habang ginagawa ang buhok niya, nakatulog ulit siya. Lumapit ang prinsipe upang gisingin siya at nagbigay ng paalala. Makipag-blind date ng maayos, huwag mong hahawakan ang ibang tao. Sa pagkakataong ito, natuklasan na rin ng binata ang tatlo. Sumunod si Bakha sa pagtingin, nakita na rin sila, kaya kiagad niya silang sinenyasan na umalis na ang totoo ay inutusan sila ng Crown Prince na pumunta rito. Sa pagkakataong ito, nakatanggap ng ulat ang Crown Prince mula kay Du Chaisan, matangkad, maganda ang hitsura, napaka-perpekto. Agad siyang nawalan ng kaba. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Bakha ng text message. Umuwi ka agad, may apurahang kailangan ako sa iyo. Nang akmang yayain siyang manood ng scene, sinabi ni Bakha na may apurahan siyang gagawin at kailangan niyang umalis muna. Pagkaalis ni Bakha, tumingin ulit ang binata sa direksyon nila. Sa pagkakataong ito, nagmamaneho ang Crown Prince, labis ang galak sa puso. Samantala, si Bakha ay naghihintay sa Crown Prince sa parke. Sa pagkakataong ito, dumating ang isang tow truck. Iyon pala, ganyan ang pagmamaneho ng Crown Prince kanina. Nakita ni Bakha ang hitsura niya, hindi rin maintindihan kung ano ang hinahanap niya. Lumapit siya, ngunit hindi pa siya nakakapagsalita. Sinabi na ng Crown Prince na gusto niyang magmaneho at hiniling sa kanya na turuan siya. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Bakha na ang apurahang kailangan pala niya ay ang turuan siya magmaneho. Ilang sandali pa, umupo na siya sa driver's seat. Pinatakbo rin ni Bakha ang kotse at sinabihan siyang dahan-dahang bitawan ang preno. Pagkatapos bitawan ang preno, dahan-dahang umandar ang kotse. Habang nagmamaneho, mas lalo siyang natakot. Sinabi ni Bakha sa kanya na lumiko pa kaliwa, ngunit binuksan naman niya ang wiper. Tiningnan siya ni Bakha at napipi. Nagmamadaling ipinaliwanag ng Crown Prince na dahil hindi niya makita ng malinaw ang harapan kaya nagpahid siya ng salamin. Sa pagkakataong ito, sinabihan ni Bakha ang Crown Prince na mag-back up. Wala siyang ibang pagpipilian. Kinailangan niyang mag-reverse at nagsimulang mag-back up. Ngunit kahit 10 beses siyang nag-back up, hindi pa rin siya makapasok sa paradahan. Sabi ni Bakha, makakapasok pa kaya tayo ngayon? O kumain muna tayo. Galit na sinabi ng Crown Prince na ayaw na niyang mag-aral at bumaba siya ng kotse. Sumakay si Bakha, nag-drive forward at sa isang backup ay maayos na pumasok sa paradahan. Nagulat ang Crown Prince dito. Pagkatapos, mayabang siyang lumapit sa harapan ng Crown Prince. Kung nasa Joseon, ang isang tao na hindi pa nakakita ng kabayo na tulad niya ay makakasakay ba agad at makakagalo. Sa pagsakay sa kabayo, hindi ba basta umakyat ka, umupo ng maayos at kusa ng maglalakad ang kabayo. Kapag humiyaw ka, tatakbo ang kabayo pasulong. Upang makabawi sa kahihiyan, nagdesisyon siyang dalhin si Bakha upang matuto sumakay ng kabayo. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, nataranta at sumigaw si Bakha. Labis na natuwa ang Crown Prince nang makita ito. Sa wakas ay nakabawi rin ng puntos. Kaya naman, sumakay din siya sa kabayo at sabay silang naggalop sa riding school. Tinanong ng Crown Prince si Bakha kung anong uri ng lalaki ang gusto niya, matangkad ba o maliit, mataba ba o payat. Ngunit sinabi ni Bakha na gusto niya ang isang taong may mabuting puso. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin napagtanto ng Crown Prince na umiibig na siya kay Bakha. Noong nakaraang araw, tinawag ng lola si Bakha sa bahay. Tinanong kung nagde-date ba sila ng kanyang apo. Pagkatapos makatanggap ng pagtanggi mula kay Bakha, nakahinga siya ng maluwag. Dahil ang mga mayayamang pamilya na tulad nila ay hindi papayag na magpakasal ang kanilang mga anak o apo sa isang babae na anak ng isang tindera ng isda. Pagkaalis ni Bakha, upang matulungan ang kanyang apo na mabawi ang kanyang memorya, inutusan ng lola si Sena na magdala ng ilang album ng litrato sa silid ni Taeyong. Nang dumating si Sena sa attic at walang tao sa loob, sinimulan niyang buksan ang album upang tingnan. Bigla, nakita niya ang pirma sa ibaba at nagbalik ito ng kanyang alaala. Pumasok siya sa silid ni Bakha nang walang pahintulot, natuklasan na ang painting sa dingding ay mayroon ding parehong pirma. Kinuha niya ang painting upang ikumpara, magkatulad ang sulat kamay, iyon pala ay pirma ni Taeyong. Nangangahulugan din ito na matagal na silang magkakilala. Sa pagkakataong ito, umuwi si Bakha galing sa labas. Akmang magtatanong siya kung bakit nasa kanyang silid si Sena. Ngunit siya na ang nagtanong kay Bakha, kailan pa kayo nagkakilala ni Taeyong? Si Taeyong, ang apo ng chairman, alam mo ba ang kanyang pagkatao? Simula pa lang, tama. Natigilan si Bakha dahil dito. Nagpatuloy si Sena sa paggawa ng kwento. Sinabi na sinadya niyang lapitan si Taeyong na may amnesia para makakuha ng malaking pabuya. Nang makita ni Bakha ang sketch ni Taeyong, nagulat din siya dahil ang painting na iyon ay ipinadala sa kanya ng isang tao noong nasa Amerika pa siya, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Bigla, narinig niya ang boses ng lola sa labas. Iyon pala, sinabi na ni Sena ang lahat ng kanyang gawa-gawang kwento sa lola. Sa sandaling makita ang painting, kinumpirma ng lola na gawa nga iyon ni Taeyong at tinanong niya si Bakha kung kailan niya nakuha ang painting. Sinabi ni Bakha na nakuha niya iyon 2 taon na ang nakakaraan. Kahit napilit ipinaliwanag ni Bakha, inisip ng lola na sinadya niyang panatilihin si Taeyong sa kanyang tabi na naging dahilan ng paghihirap niya sa loob ng 2 taon. Pagkatapos noon, malakas siyang sinampal sa mukha at tinawag pa siyang masamang babae. Si Bakha ay hindi makapagsalita dahil sa matinding sama ng loob. Pagkatapos, tinawag niya ang Crown Prince at si Bakha sa bahay. Sinabi ng Crown Prince na hindi ganoong uri ng tao si Bakha at hindi rin siya sinasamantala ni Bakha. Ang lahat ay dahil mahal ko siya, mahal ko si Bakha. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay
ay nagulat dahil mahal ko siya, kaya nanatili ako sa Seoul at hindi umalis. Nang marinig ito ng lola, lalo siyang nagalit, inutusan si Bakha na umalis kaagad sa atik at hindi na kailangang magtrabaho sa kumpanya pagkatapos nito. Pagkalabas, nakaramdam ng matinding pagsisisi ang Crown Prince kay Bakha. Kung sinabi ni Bakha ang totoo na hindi siya si Taeyong, hindi niya kailangang maranasan ang kahiyang ito. Ngunit sinabi ni Bakha na hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Upang mapatawad ng lola si Bakha, lumuhod ang Crown Prince sa harap ng gate ng bahay at sinabi kay Bakha na umuwi muna. Nagpatuloy siyang nakaluhod hanggang kinaumagahan bago pa humupa ang galit ng lola. Nangako rin ang Crown Prince sa lola na hindi siya magpapakasal kay Bakha. Sa pagkakataong ito, nakahinga na ng maluwag ang lola. Nang malaman ni Sena na hindi na magpapakasal ang Crown Prince kay Bakha, nagsimula siyang lapitan ng husto ang binata. Nakipaglaro pa siya ng tennis sa kanya, nag-drive siya upang ihatid ito pa uwi, at hayagang sinabi na gusto niyang umakyat sa bahay upang uminom ng isang basong tubig. Dahil itinuturing na ng Crown Prince si Sena bilang reinkarnasyon ng Crown Princess, natural na hindi siya tumanggi. Pagka-uwi, nagliligpit ng damit si Bakha, sinabihan siya ng Crown Prince na salinan si Sena ng isang basong tubig. Kahit ayaw niya, dahil nakikitira lang siya, wala siyang nagawa kundi sumunod pagkatapos salinan ng tubig. Sinabi ulit ng Crown Prince sa kanya na labhan ang panyo, at sinabi pa na ito ay isang napakahalagang bagay. Galit na inihagis ni Bakha ito sa sulok ng maleta. Habang naglilipat ng gamit, hindi niya sinasadyang nahulog ang panyo. Nang maghahanda ng umalis si Sena, hindi niya sinasadyang nakita ang nahulog na panyo. Naalala niya ang sinabi ng Crown Prince na ito ay isang napakahalagang bagay, kaya dinampot niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Kinagabihan, natuklasan ng Crown Prince na nawawala ang panyo at nagalit siya kay Bakha. Sinisi ni Bakha ang sarili at tumakbo patungo sa basurahan upang hanapin, ngunit kinuha na ni Sena ang panyo. Paano niya ito mahahanap? Sa ganitong paraan, naghanap siya hanggang kinaumagahan, ngunit wala pa ring resulta. Nang bumalik siya na pagod, inakala niyang sisigawan siya ng Crown Prince. Kaya, pagtulak niya ng pinto, humingi na siya agad ng tawad. Ngunit, sinabi ng Crown Prince, "Huwag mo na hanapin, umuwi ka na at matulog." Ang biglaang kabaitan na ito ay medyo ikinagulat ni Bakha. Iyon pala, kagabi dahil hindi na bumalik si Bakha, napagtanto niya na, kumpara sa panyo, mas inaalala niya ang kaligtasan ni Bakha. Nang maghahanda na silang kumain ng almusal, natuklasan nila na walang anuman sa mesa. Pagkatapos magtanong, nalaman nila na may sakit at lagnat si Bakha. Kaya, nagluto siya ng gamot, dinala sa silid ni Bakha at sinabihan siyang inumin. Pagkatapos uminom ng gamot, humingi ulit ng tawad si Bakha tungkol sa panyo. Ngunit sinabi ng Crown Prince na pag-aari niya iyon at babalik din iyon sa lalong madaling panahon. Pagdating ng hapon, dumating si Sena para hanapin ang Crown Prince. Ngunit nakita niya na natutulog si Bakha. Nakita rin niya ang iniwang note ng Crown Prince kay Bakha na nakikipagkita sa kanya sa ilalim ng hagdan sa ganap na 7:00 ng gabi. Kaya, umiti siya ng nakakaloko. Nagising si Bakha, nakita ang nilalaman ng papel, kaya ginag-ayos siya ng maganda, naghanda para sa isang perpektong date. Ngunit hindi niya alam na si Sena na ang naunang pumunta sa Crown Prince batay sa address, at nagsinungaling na hindi maganda ang pakiramdam ni Bakha, kaya sinadya niya siyang papuntahin upang magbigay alam. Sinabi naman ng Crown Prince, "Ayos lang, masaya rin akong nakita ka." Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Sena ang panyo sa Crown Prince, at nagsinungaling pa na inabot siya ng magdamag sa paghahanap nito. Medyo naantig ang Crown Prince dahil dito. Bigla, nakita ni Sena si Bakha na papalapit sa direksyon na ito, kaya agad niyang niyakap ang Crown Prince. Ngunit hindi tumanggi ang Crown Prince, at saktong nakita ni Bakha ang eksenang ito nang dumating siya. Nagmamadali siyang tumalikod, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang luha na dumaloy. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na tumanggap sila ng sweldo. Upang suklian ang kabutihan ni Bakha, binilhan pa nila ito ng regalo. Nang buksan ito ni Bakha, Diyos ko, black lace na underwear pa talaga. Agad na napipi si Bakha. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng napakasayang oras at naaalala rin nila ang kanilang bayan. Sabi ni Du Chai-san, sana say makakapagdala tayo ng fried chicken at beer pabalik sa nakaraan. Ngunit gaano man kaganda rito, gusto pa rin nilang bumalik sa kanilang bayan. Tinanong ni Bakha kung bakit sila napunta rito. Kami, ang mga ministro sa Joseon, ay dinala rito ng isang misteryosong puwersa. Ang pagtawid sa oras at espasyo, patungo sa lugar na ito ay tiyak na upang makilala ang isang tao. Labis na nausisa si Bakha kung sino ang taong iyon. Sinabi ni Song Manbo, iyon ay ang reinkarnasyon ng Crown Princess. Tanging sa pagpapakasal sa reinkarnasyon ng Crown Princess, malulutas nila ang misteryo ng pagtawid na ito. Tinanong ni Bakha kung sino ang reinkarnasyon ng Crown Princess. Si Sena ba sa aming kumpanya? Nang lumabas ang mga salitang ito, halos hindi makapaniwala si Bakha. Ang Crown Prince at ang kanyang ate ay magkapareha, labis itong nagpasakit sa kanya. Kinabukasan, nag-usap sila nakakain ng inihaw na karne, ngunit mag-isa si Bakha na umalis na nakasakay sa bisikleta. Nang malaman ng Crown Prince na hindi man lang kinain ni Bakha ang pinakapaborito niyang pork belly, nahulaan niyang may nangyaring kung ano, kaya nag-bisikleta siya para sundan siya. "Huwag mo akong sundan," ngunit sinundan pa rin siya ng Crown Prince. Nang hindi nagsasalita, napagod sa pagbibisikleta, umupo silang dalawa upang magpahinga. Sa pagkakataong ito, inilabas ng Crown Prince ang isang regalo at
at ibinigay sa kanya. Ngunit sinabi ni Bakha, "Wag na, mula ngayon hindi ko natatanggapin ang iyong mga gamit." Hindi maintindihan ng Crown Prince kung bakit siya nagagalit, ngunit nagmatigas si Bakha na hindi magsalita. Galit na sinabi ng Crown Prince, "Hindi na kita papansinin mula ngayon." Pagkatapos ay nagbisikleta siya at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Bakha habang nakatingin sa papalayo na likod ng Crown Prince. Alam niyang minamahal na niya ang lalaking ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-type ng 3 salita, "Mahal kita." Sa isang tadhana, napindot niya ang send button. Bigla, nakita niya ang Crown Prince na bumalik. Inakala niyang bumalik siya dahil nakita niya ang mensahe. Nagmadali siyang sumakay ng bisikleta upang tumakas, ngunit nakarating na ang Crown Prince. Lumapit siya sa harapan niya at sinabing, "Sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng maayos." Hinubad ng Crown Prince ang kanyang jacket. Sinabing bibili lang siya ng tubig at umalis. Nang makitang malayo na siya, dali-daling kinuha ni Bakha ang telepono mula sa jacket ng binata. Nang inakala niyang mabubura na niya ang mensahe, natuklasan niya na naglagay ng password ang Crown Prince. Sinubukan niya ng sinubukan, ngunit hindi pa rin niya mabuksan. Bigla, nakita niyang bumalik na ang Crown Prince na may dalang tubig. Kaya tumakbo siya sa isang malaking puno at ibinaon ang telepono sa lupa. Pagkatapos ibaon, tumakbo siya pabalik sa orihinal na posisyon. Nagkunwari na walang nangyari. Ngunit ang resulta, hinukay ng isang aso ang telepono. Nakita ng Crown Prince na iyon ang kanyang telepono. Inakala niya na ito ang paraan niya ng paghihiganti sa kanya. Bigla, tumunog ang telepono. Agad na natigilan si Bakha. Sa sandaling buksan ng Crown Prince ang mensahe, nagmamadaling sumakay si Bakha sa bisikleta, tumalon at tumakas. Nabasa na rin ng Crown Prince ang nilalaman ng mensahe. Lumingon siya kay Bakha at sa wakas ay naintindihan ang damdamin niya. Agad siyang nagbisikleta upang sundan siya at muling hinarangan si Bakha. Sa pagkakataong ito, hindi naglakas loob si Bakha na tumingin ng diretso sa kanya. Nakita lang niya ang Crown Prince na naglabas ng telepono at sinabi, "Nasira ang telepono ko dahil sa dumi kaya hindi na mabuksan. Kailangan mong panagutan ito." Sa pagkakataong ito, nakahinga na ng maluwag si Bakha. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang stepmother at pumunta sa bahay nito. Ibinigay ng stepmother niya sa kanya ang isang telepono. Ang larawan sa screen ay ang Crown Prince. Paglabas, ibinigay ni Bakha ang telepono sa Crown Prince. Naalala rin niya na kapag nabuksan ang teleponong ito, malalaman niya kung bakit nawawala si Taeyong. Kaya, pumunta siya sa decryption center para i-unlock. Maya-maya, matagumpay na na-unlock ang telepono at pinalitan pa ng bagong screen. Nakita na rin ng Crown Prince ang mga larawan sa telepono. Mga larawan ni Taeyong at Taemyu. Naramdaman niyang hindi ito simple. Tiningnan niya ang impormasyon ng larawan. Ang petsa ng pagkuha ay Pebrero 17, 2010. Kaya, hinanap niya ulit si Bakha. Tinanong kung kailan niya natanggap ang postcard na ito. Sinabi ni Bakha na natanggap niya ito 2 araw bago siya bumalik mula sa Enfis noong ika-19. Kaya ang petsa ng pagtanggap ay Pebrero 17. Muling pinatunayan ng impormasyong ito na noong Pebrero 17, hindi pa nawawala si Taeyong. Nagpatuloy ang Crown Prince noong Pebrero 18, inanyayahan ka ng may-ari ng postcard, ngunit hindi siya dumating. Nangangahulugan iyon na noong Pebrero 18, nagkaroon ng aksidente si Taeyong. Upang makatiyak sa impormasyon, muling hinanap ng Crown Prince si Executive Issy dahil hawak niya ang record ng paggastos ni Taeyong sa if. Noong Pebrero 18, nag-upa si Taeyong ng bangka sa dagat. Mula noon, wala nang balita at ang oras ng pagdating ni Taemyu sa Vicky ay noong Pebrero 17 na tumugma sa impormasyon sa larawan sa telepono. Ibig sabihin, noong ika-17, nagkita silang dalawa. Noong ika-18, pagkatapos umupa ng bangka, naglaho si Taeyong. Bagamat may ebidensya ang Crown Prince, hindi niya ipinakita ang larawan. Sa halip, inimbitahan niya si Taemyu sa isang bar. Naisirain ang psikolohikal na depensa nito. Nang makita ni Taemyu ang bar na ito, halos magkapareho ito ng bar sa Vic. Ito ang nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Pagkatapos noon, tinanong siya ng Crown Prince, "Sa Amerika, saan ang huli nating pag-uusap?" Ngunit sinabi ni Taemyu, "Noong panahong iyon nasa Amerika ka, nasa Seoul ako, nag-international call tayo." Sinabi ulit ng Crown Prince, "Naaalala ko na parang may pinag-usapan tayo sa isang bangka." Nang lumabas ang mga salitang ito, muling nataranta si Taemyu. Hindi kaya siya talaga si Taeyong noong Pebrero 17, 2 taon na ang nakalipas, nang pumunta ka sa Amerika, nagkita ba talaga tayo? Sa ilalim ng magkatinginang mata ng dalawa, tumayo si Taemyu, tinawag siyang baliw, at naramdaman na pinaglalaruan siya. Nang makita ang takot sa mukha ni Taemyu, ito ang resulta na gusto niya, kaya tumawa siya ng malakas. Kung sasabihin mong hindi mo pa ako nakita, isa kang sinungaling. Kung sasabihin mong nakita mo ako, isa kang mamamatay tao. Tinanong siya ng Crown Prince kung alin ang pipiliin niya. Tinawag siya ni Taemyu na baliw at tumalikod upang umalis. Tinawag ulit siya ng Crown Prince, kung hindi pareho, kung gayon lahat, parehong sinungaling at mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkunwari si Taemyu. Lumapit siya sa harapan ng Crown Prince. Nagbanta na sisirain niya ulit ang binata. Akmang kukuha sila ng inumin, ngunit ang kanilang katawan ay tumagos mismo sa baso. Sa pagkakataong ito, napagtanto
punto nila na mayroong mali. Sinubukan nila ulit at ito ang nagpatakot sa kanila. Nagising si Gu Zongsu sa sobrang takot. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanila. Ikinuwento nila ang sitwasyon kanina. Parang nawawala ang kanilang katawan na tumatagos mismo sa mga bagay. Inakala ni Gu Zongsu na nananaginip lang sila. Ngunit hinulaan ni Song Manbo na malapit na ang kasal ng Crown Prince at ng Crown Princess. Kaya lumitaw ang ganitong sitwasyon sa kanilang katawan. Nangangahulugan din ito na malapit na silang mag-teleport pabalik. Sa ibang lugar, ang katawan ng Crown Prince ay nagpapakita at naglalaho rin. Nang lumingon si Bakha upang tingnan ang Crown Prince, alam niyang hindi magtatagal at magta-teleport na rin siya pabalik. Nang maging stable na ulit ang katawan ng Crown Prince, niyakap niya ito ng mahigpit na parang takot siyang tatakas ito. Kasabay nito, nakatanggap si Taemu ng tawag sa telepono mula sa ET sa parking lot na nagpapaalam sa kanya na buhay pa pala si Taeyong. Nang makita niya ang larawan, ito ang nagpagulat at nagpatakot sa kanya. Kinabukasan, sinabi niya sa kanila na buhay pa pala talaga si Taeyong. Ang dahilan kung bakit hindi niya isiniwalat ang Crown Prince ay dahil natuklasan niya na hindi naman ito nagdudulot ng banta sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, ipinadala na ni Taemu ang totoong Taeyong sa Seoul. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama, hiniling na magpatawag ng isang emergency board meeting upang isiwalat ang peking pagkatao ng Crown Prince at bawiin ang kanyang posisyon bilang executive director. Nang malaman ito ng Crown Prince, nagmadali siyang pumunta sa ospital. Sinabihan si Gu Zongsu at ang iba pa na magsuot ng mga damit ng doktor at naghanda na palitan si Taeyong. Sa sandaling ihahanda na nilang ilabas si Taeyong, napansin ng Crown Prince na papalapit si Taemu. Kaya bumalik ang Crown Prince sa silid ng pasyente. Si Gu Zongsu at Zhou Chaisan ang inutusan na ilipat si Taeyong. Silang dalawa ay labis na kinabahan. Naglagay sila ng kumot sa mukha ni Taeyong. Teka, inakala nilang nahuli na sila. Iyon pala ay nahulog lang ang name tag ng nurse ni Zhou Chaisan. Walang nakitang kakaiba. Nagpatuloy sila patungo sa silid ng pasyente. Samantala, puno na ng tao ang board meeting. Sa sandaling buksan ni Taemu ang pinto, tumakbo si Song Manbo upang pigilan siya. Sinabing nakalimutan niyang kunin ang iniresetang gamot. Sinabi ni Taemu na nagkamali siya ng tao, kaya humingi ng tawad si Song Manbo at tumalikod upang umalis. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Taemu na mayroong mali nang makita niya si Taeyong na nakahiga sa kama. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi niya alam na ang totoong Taeyong ay napalitan na at ang nakahiga sa kama ay ang Crown Prince. Sa stockholder meeting, sa pamamagitan ng online video, sinabi ni Taemu na ang kasalukuyang executive director ay hindi ang totoong Taeyong, siya ay peke. Isa lang siyang impostor at ang nasa likuran ko ngayon ang totoong Taeyong. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat, tumingin sa video sa screen, nagsimula silang magbulungan. Habang nagsasalita, umupo ang Crown Prince mula sa kama. Nagulat ang lahat, malinaw na hindi pa napagtanto ni Taemu. Nagulat na lumingon si Taemu nang makitang nakaupo na si Taeyong. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bigla, napansin ng Crown Prince na nakalimutan niyang tanggalin ang singsing sa kanyang kamay. Habang hindi nakatingin si Taemu, dahan-dahan niyang itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Nautal na tinanong ni Taemu kung naaalala pa niya. Sinabi ng Crown Prince na masakit ang kanyang ulo. Nang marinig ito ni Taemu, sinamantala niya ang pagkakataong tumakbo palabas upang humanap ng doktor. Samantala, ang totoong Taeyong ay muling inilipat sa isang ambulansya. Nag-drive si Song Manbo at tumakas. Sakto namang lumabas si Taemu at hindi niya napansin ang mga ito. Naramdaman niya na malapit na siyang mapahama. Sa ibang lugar, hindi makontak ni Bakha ang Crown Prince. Naaalala ang eksena noong araw. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa ate. Naghanap siya sa paligid, wala silang apat doon, kaya naramdaman niya na bumalik na sila sa nakaraan. Kinabukasan, pumunta si Executive Eze sa ospital at sinabi sa kanila na walang sinuman ang pinahihintulutang magsalita tungkol sa bagay na ito sa labas. Sinabihan din niya ang tatlo na manatili muna sa kanyang bahay. Kasabay nito, binigyan niya ang Crown Prince ng salamin na dating suot ni Taeyong at pinayuhan siyang baguhin ang kanyang tono ng pananalita upang maging katulad ni Taeyong. Pagkatapos, pumunta ang Crown Prince sa ibang ospital upang bisitahin si Taeyong. Sinabi niya na habang siya ay kumatos, papalitan niya ito sa pagprotekta sa kasalukuyan nitong posisyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang salamin at isinuot. Paglabas, sinabi ni Executive Eze na ito ang magandang pagkakataon upang paalisin si Taemu sa kumpanya. Ngunit umasa ang Crown Prince na mananatili si Taemu dahil sa ganitong paraan lamang niya maimbestigahan ang katotohanan na pinatay niya si Taeyong. Kinabukasan, pumasok ang Crown Prince sa kumpanya upang magtrabaho. Ang kanyang kilos, galaw at tono ng boses ay parehong-pareho na kay Taeyong. Nag-alok pa siya ng kape upang pawiin ang pagdududa ni Taemu. Kaya nahanap ni Bakha si Executive Eze at sinabi na nawawala ang apat. Sinabi ni Executive Eze na nakaramdam din siya ng kakaiba, marahil ay dahil bumalik na ang totoong Taeyong. Ang dahilan na ito ay isang malaking gulat para kay Bakha. Nang umalis si Bakha sa kumpanya, hindi sinasadya siyang nakasalubong ang Crown Prince at si Taemu. Maingat na pinagmasdan ni Taemu ang ekspresyon ng Crown Prince kay Bakha, nais makahanap ng anumang bakas. Ngunit naloko niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi niya kilala si Bakha. Ngunit pagkalabas pa lang sa paningin ni Taemu, mabilis na tumakbo ang Crown Prince pataas, tinitingnan ang malungkot at bigong likod ni Bakha. Labis itong nagpasakit sa kanya. Akmang yayakapin na niya ang kanyang minamahal. Ngunit natuklasan niya na ang kanyang dalawang kamay ay tumagos mismo sa katawan ni Bakha.
Nataranta siyang napagtanto na dahan-dahan siyang nagiging transparent at agad niyang naintindihan na malapit na siyang mag-teleport pabalik sa nakaraan. Lumingon si Bakha at nakita ang takot sa mukha niya. Inakala niyang may nangyari, ngunit hindi sinabi ng Crown Prince ang totoo. Habang ayaw niyang magsalita, lalo namang gustong malaman ni Bakha. Sa huli, ikinuwento ng Crown Prince ang nangyari kanina. Nang lumabas ang mga salitang ito, nalaman din ng Crown Prince na matagal nang alam ni Bakha ang tungkol sa kalagayan ng kanyang katawan. Nang makita ang hitsura ng paghihirap ni Bakha, muli siyang nag-abot ng kamay. Sa pagkakataong ito, nahawakan na niya ito. Niyakap ng Crown Prince si Bakha, ang hindi mo mayakap ang minamahal mo sa buong buhay mo, gaano iyon kasakit. Kasabay nito, sinamantala ni Sena ang pagkawala ng Crown Prince. Tinutulungan si Taimu na nakawin ang ebidensya na pinatay niya si Tayo. Hindi sinasadyang nakita ito ng lola, sa takot, dali-dali siyang tumakbo palabas. Habang nag-aagawan sa computer, nahulog ang lola mula sa hagdanan. Nang makita ito ni Sena, hindi lamang siya hindi tumulong, kundi tumakas pa siya mula sa pinangyarihan. Pagka-uwi ng Crown Prince, nakita niya ang lola na nakahandusay sa sarili niyang dugo. Huli na nang dalhin siya sa ospital at ipinahayag ng doktor na namatay na siya. Nang malaman ni Sena ang balita ng pagkamatay ng lola, labis siyang natakot. Sinabihan siya ni Taimu na pumunta sa Amerika kasama ang bago niyang nakilalang ina na si Chairman Jiang upang manatili roon pansamantala. Pagkatapos ihatid ni Bakha sa airport, binigyan siya ni Chairman Jiang ng pera para gamitin niya sa paghahanap sa kanyang ina. Ngunit si Sena ay malinaw na alam na si Bakha ay anak ng kanyang ina, ngunit sinadya niya itong hindi sabihin. Sa daan pa uwi, naalala ni Bakha ang sinabi ng Crown Prince na ang Crown Princess at si Buyong sa Joseon ay magkapatid. Kaya sa kasalukuyan, dapat ay magkapatid din sila ni Sena. Noong panahong iyon hindi pa siya naniniwala. Ngayon na naiisip niya, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nahahanap ang kanyang ina, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa airport upang magtanong ng malinaw. Tumakbo siya pataas at saktong nakita niya na hindi pa umaalis si Chairman Jiang. Nilapitan niya ito, nanginginig na inilabas ang larawan. Nang makita ni Chairman Jiang ang larawan, agad siyang natigilan. Ang anak na matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan niya na pala. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkakilala na ang mag-ina. Nang lumingon si Sena at makita ang eksenang ito, wala na siyang mukhang maihaharap para sumama sa kanyang ina sa Amerika. Labis siyang nakonsensya sa Crown Prince dahil sa hindi niya pag-aalaga ng mabuti sa lola at nangako siyang tiyak na mahuhuli niya ang salarin. Kinabukasan, binasa ng abogado ang last will and testament ng lola. Si Taeyong ang magmamana ng lahat ng ari-arian. Ang nilalaman ng testamento ay ipapatupad bukas ng 12:00 ng tanghali. Kung hindi magpakita si Taeyong bukas ng tanghali, ang pangalawang tagapagmana na si Taemo ang magmamana. Ngunit paano hahayaan ng mag-ama na ito na mapunta ang lahat ng ari-arian kay Taeyong? Kaya, naglagay siya ng isang itim na bag sa kotse ng Crown Prince. Sa pagkakataong ito, iniimbestigahan ng Crown Prince at ni Bakha ang sanhi ng pagkamatay ng lola. Bigla, hinarang sila ng isang sasakyan ng pulis. Dahil sa pandaraya kay Taeyong at pagpatay sa chairman, ikaw ay aming arestuhin. Ganyan ang nangyari, dinala siya sa himpilan ng pulisya. Nakakita rin ng pera at tiket ng eroplano ang pulis sa sasakyan niya na nagsasabing naghanda na siya sa pagpatay. Pagkatapos, nilustay niya ang pondo ng publiko para tumakas sa ibang bansa. Kahit palabis na nagprotesta si Liga, nakulong pa rin siya sa selda. Kinabukasan, papalapit na ang tanghali, binisita ni Park Ha si Liga. Kinuha niya ang panyo ni Liga at nagtanong kung ano ang kahulugan ng dalawang titik na nakaborda rito. Sinabi ni Ligak na iyon ang pinaikling bidan. Dahil dito, natauhan din siya. Noon, sinabi ng prinsesa na sinundan niya ang panyong ito buong gabi, pero lumalabas na kagagawan ito ni Gian. Nang kukunin na sana ni Ligak ang panyo, nagulat siya nang mapagtanto na direktang tumagos ang kamay niya rito. Nang bawiin niya ang kamay niya, naging normal ulit, kaya sinubukan niya ulit. Sa ilalim ng takot na tingin nilang dalawa, ganoon na lang, direkta siyang tumakas mula sa kulungan. Nakikita na malapit ng mag-alas 12, kung hindi lilitaw si Liga, hindi niya matatanggap ang mana ng lola niya. Sa mismong sandali ng 1-1-5-5, nakarating si Ligak sa tamang oras. Ang plano ni Taemo ay muling nabigo nang makaalis lang siya sa gusali ng kumpanya, agad siyang sinundan ni Godongman. Dahil nagmaneho si Du Chai-san at Song Man-bo para tumulong, pagkatapos ay dinala nila siya sa isang lihim na lugar. Pinapunta ni Ligak si Sena, nang makita niyang hindi siya sumusunod. Nagsuntok siya, sa pagkakataong ito, naging masunurin na siya, at di nagtagal. Si Sena ay tinawag, nakita niya lang na ang malaking screen ay nagpapalabas ng eksena noong araw na naaksidente ang lola. Si Sena, na may dalang laptop ay lumabas ng bahay. Nang makita ang eksenang ito, agad silang nataranta. Lumabas, kahapon, nahanap ni Ligak at Park Ha ang dashcam ng isang kotse na nakaparada sa harap ng bahay noong araw na iyon. Si Sena ay nakikipagtalo pa rin, hindi rin ito maaaring tapusin na ako ang pumatay sa chairman. Sinabi ni Ligak, ang oras ng paglabas mo at ang oras na naghihingalo ang lola ay magkatugma. Pagkatapos, umalis silang dalawa. Sa labas, takot na takot si Sena, nag-aalala na ibibigay ni Ligak ang video sa pulisya.
Si Taemo ay tahimik na ring nagdesisyon, kinuha ng ate ang telepono ng kapatid. Nagmamadaling nagpadala ng text message sa bayaw na inaanyayahan siyang magkita mamayang alas 8 ng gabi sa imbakan ng tubig. Pagkatapos, nagkunwari siyang walang nangyari at bumalik sa sala dahil nagkasundo sila ni Taemo na kailangan nilang patayin si Ligak ngayong araw. Gayunpaman, si Park Ha ay walang kamalay-malay at mabait pang naglabas ng prutas para ihandog sa ate niya upang hindi mahalata ng kapatid. Nagdahilan siyang may gagawin at umalis ng maaga. Nang handa na sanang paandarin ang sasakyan, hinabol ulit siya ni Park Ha. Inisip niyang dumating ang ate niya para humingi ng tawad, kaya kailangan niyang imbitahan ang ate niya na kumain kahit ano paman. Hindi sinasadya niyang nakita na ang sa sasakyan ay nakaturo sa imbakan ng tubig. Taranta siyang sinabi ng ate na hindi niya sinasadyang napindot. Bigla, nagring ang telepono ni Park Ha. Nang akala ni Sena na mabubuking na siya, sinabi ni Park Ha, parehong-pareho ng tono ng ringtone mo ang akin. Ganoon lang, nakatakas siya. Pagkatapos, nagmaneho silang dalawa papunta sa isang restoran. Pagkababa ni Park Ha ng sasakyan, sinabi ni Sena na nawalan na siya ng gana. Hindi pa nakakapagsalita si Park Ha. Nagmaneho na siya palayo, kaya nagulat si Park Ha. Pag-uwi, natuklasan niyang nawawala ang telepono niya. Naalala ang mga abnormal na reaksyon ni Sena sa loob ng 3 araw. At ang teleponong may parehong ringtone sa bulsa ng ate niya at naaalala na namimingwit ng isda si Ligak noong gabi. Agad niyang naintindihan ang lahat, nagmamadaling sumakay sa taxi papunta sa imbakan ng tubig. Sa oras na ito, matagal nang dumating si Liga. Bigla, nakita niya ang isang babae na kumakaway sa kanya. Inakala niyang si Park Ha iyon, agad siyang nagreklamo na pinaghintay siya ng matagal. Pagkatapos, tumalikod si Sena at tumakbo. Inakala ni Ligak na nagtataguan si Park Ha sa kanya, kaya hinabol niya ito. Matagal nang naghihintay si Taemo sa kotse. Naghihintay na lumitaw si Ligak at pagkatapos ay babanggain niya ito. Sa oras na ito, nakarating na rin si Park Ha sa imbakan ng tubig. Sa ibang lugar, nagtago si Sena sa loob ng mga damuhan. Nawala sa paningin ni Ligak ang target. Nakita ni Taemo si Ligak at agad niyang pinatakbo ang sasakyan sa 240 kilometro bawat oras. Gusto niyang tapusin ang buhay ni Ligak at ang eksenang ito ay nakita ni Park Ha na kadarating lang. Agad siyang natigilan, patuloy na tinatawag ang pangalan ni Ligak. Si Ligak naman ay walang muwang na kumakaway sa kanya. Nakita niyang papalapit na ang sasakyan, natakot si Taemo at nagmamadaling inikot ang sasakyan. Sumakay si Sena sa sasakyan at tumakas silang dalawa. Nagmamadaling gumapang si Ligak, nakita si Park Ha na lumulubog sa tubig. Tila nawalan siya ng kaluluwa at sumugod sa ilog. Niyakap si Park Ha na sugatan at sumigaw ng malakas. Park Ha, huwag kang mamatay. Ngunit nawalan na ng malay si Park Ha. Nang dalhin sa ospital, ang atay niya ay bali na at ang buhay niya ay nakabitin sa bingit ng kamatayan. Ang tanging paraan para iligtas si Park Ha ngayon ay ang magsagawa ng liver transplant at di nagtagal. Nahanap ni Ligak si Sena dahil siya ang biological na kapatid ni Park Ha. Maaari niya itong direktang iligtas. Ngunit sinabi ni Sena na hindi sila magkapatid. Pagkatapos, dinala ni Ligak si Sena sa rooftop at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa nakaraang buhay na siya at si Park Ha ay magkapatid din. Akala ni Sena ay nagsasalita lang siya ng walang kapararakan. Tumalikod siya at akmang aalis na. Nang makita niyang unti-unting nagiging transparent ang kamay ni Ligak, saka lang siya naniwala sa kanya. Sinabi ni Ligak na ang dahilan kung bakit hindi nagsumbong si Park Ha sa pulis ay dahil nagmamalasakit pa rin siya sa kanyang ate. Pagkatapos magsalita, ibinalik niya kay Sena ang ebidensya ng video ng pagpatay niya sa lola at ang susi na nahulog niya sa pinangyarihan. Kailangan lang niya na iligtas ni Sena ang buhay ni Park Ha habang naglalakad sa kalsada. Naalala ni Sena ang ginawa niya kay Park Ha. Naramdaman niyang nagkasala siya sa kapatid niya at nagdesisyon pagbalik niya sa bahay. Sinabi niya kay Taemo na hindi siya maaaring sumama sa kanya sa Amerika. Kailangan niyang iligtas si Park Ha. Ngayon, siya lang ang makakasalba kay Park Ha. Nang marinig ito ni Taemo, agad siyang tumawag kay Ligak at sinabi, kung gusto mong iligtas si Park Ha, ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian at shares na iniwan ng lola. Di nagtagal, nagkita silang dalawa at mabilis na inilipat ni Ligak ang lahat ng ari-arian sa kanya. Ang masamang tao ay masamang tao pa rin. Nagsinungaling siya kay Sena na dadalhin niya ito sa ospital. Ngunit hindi inaasahan, pagkasakay sa sasakyan, natuklasan ni Sena na hindi ito ang daan papunta sa ospital, kundi patungo sa ibang direksyon. Sinabi ni Sena na kailangan niyang iligtas si Park Ha, ngunit si Taemo ay nabulag na ng pera at kayamanan. Nang makita niyang hindi pumapayag si Taemo, palihim siyang tumawag kay Ligak. Nang malaman ang eksaktong oras at lugar, baliw na nagmaneho si Ligak papunta doon. Mabilis na nagbanggaan ang dalawa, unti-unting nanghina si Ligak, gustong-gusto siyang patayin ni Taemo. Nagkunwari ring wala ng lakas si Ligak para lumaban, pagkatapos ay tinanong kung bakit niya gustong patayin si Taeyong. Nakita ni Taemo na malapit nang mamatay ang isang tao, kaya ikinuwento niya ang buong proseso ng pagpatay kay Taeyong. Ngunit hindi niya inaasahan na may pulis na nakahanda sa pinangyarihan. Lumabas, tinawag ni Ligak ang pulis, bago pa man siya dumating dito, ibinigay rin niya sa pulis ang recording kanina. Ganoon na lang, nahuli si Taemo. Naghanda si Sena na
mag-donate ng atay sa kapatid niya at ang operasyon ay matagumpay. Nang makitang unti-unting gumagaling si Park Ha, nagpaalam si Sena sa huling pagkakataon dahil nagdesisyon na siyang pumunta sa himpilan ng pulisya at sumuko. Sinabi ni Park Ha na hintayin niya si Sena. Sa wakas, nagkaayos ang magkapatid sa buhay na ito. Nagdesisyon silang bago umuwi, magbubukas sila ng fruit stand para kay Park Ha at ginawa nga nila. Ang grupo ay naghanap ng trabaho bilang mga ekstra. Nakita ng direktor na hindi maganda ang pag-arte ng aktor. Sa pagkakataong ito, nagtaas ng kamay si Uyong Sul. Sinabing gusto niyang subukan sa kanyang pagkatao bilang isang martial arts master sa palasyo. Ito nga ay ang kanyang espesyalidad na papel. Isang sipa sa likod at kasunod ay isang 360-degree spin sa ere. Sa sandaling dumampi ang paa niya sa lupa, agad niyang natalo ang kalaban. Ang pagtatanghal na ito ay agad na nanalo sa paghanga ng direktor. Pagkatapos, nagsimulang magtanghal si Du Chaisa ng street performance art, isang malambing na tugtog ng zither. Ang pagtugtog ay nakaakit ng maraming dumadaan para manood at kumita rin ng malaking halaga ng pera. Bilang isang taong mahilig sa chismis, si Song Man-bo ay direktang nag-online at nagsulat tungkol sa mga usap-usapan sa pag-ibig sa Joseon. Nagsimula ring tumanggap si Uyong Sul ng mga bagong papel. Mabilis na sumikat ang grupo online, nakaakit ng 3.03 milyong tagahanga at kumita ng maraming pera. Ginamit ni Ligak ang perang ito para umupa ng isang tindahan. Si Ligak, na hindi kailanman naglinis, ay kusa na ngayong nagtatrabaho. Matapos ang walang tigil na pagsisikap ng grupo, sa wakas ay natapos na ang fruit stand. Sinundo nila si Park Ha mula sa ospital, ngunit nang dumaan sila sa isang lagusan, naglaho na si Joseon. Nagmamadali silang tumakbo pa uwi at natuklasan na naglaho na rin ang imahe niya sa larawan ng pamilya. Agad nilang naintindihan, si Joseon ay bumalik na sa Joseon at maaari rin silang maglaho anumang oras. Tulad ng inaasahan, kinabukasan sa elevator, kumikislap ang ilaw. Pagkatapos ng huling pagblink, naglaho na si Uyong Sul at Song Man-bo. Malinaw, bumalik na rin silang dalawa na lubos na ikinatakot nila. Agad na hinigpitan nila ang pagkakahawak sa isa-di-isa dahil maaari ring maglaho si Ligak anumang oras. Sa paglalakad, magkahawak sila ng kamay. Sa pagkain, magkahawak sila ng kamay. Kahit sa pagtulog, hindi rin sila naghiwalay ng kamay. Nagdesisyon silang sa huling sandali ay magsasagawa ng isang kasal dahil gusto nilang mag-iwan ng pinakamagandang alaala sa isa't-isa. Ang lugar para sa kasal ay ang rooftop kung saan nagkita silang dalawa at ang kasal na ito na sumasaklaw sa magkahiwalay na panahon ay walang mga bisita, walang mga kamag-anak at lalong walang tinatawag na mamahaling handog. Mayroon lamang dalawang pusong naglalapitan, nanunumpa silang mananatiling magkasama magpakailanman at hindi nila napigilan ang paghalik sa isa't-isa. Ngunit sa mismong sandaling ito, nakita niyang unti-unting naglalaho ang minamahal sa harapan niya. Ang sakit sa puso niya ay parang libu-libong langgam na gumagapang. Muli, inabot ni Ligak ang kamay niya, gusto niyang haplusin ang pisngi ng minamahal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito mahawakan pa. Umalis na si Ligak, naiwan si Park Ha na mag-isa, namumuhay ng malungkot sa mundong ito. Kung walang hindi inaasahang mangyayari, hindi na sila magkikita pa habang buhay. Sa isang kulungan ng manok, mayroong isang lalaki na nakasuot ng suit na nakaupo. Isang manok ang lumipad sa harap ng kanyang mga mata, saka lang siya nagising. Sa oras na ito, dalawang tao na nakasuot ng sinaunang damit ang nakakita sa eksenang ito. Nagmamadaling tumakbo siya palabas para tingnan. Sa kakaiba niyang kasuotan, mabilis siyang nakaakit ng atensyon ng mga dumadaan at napansin pa ng mga gwardiya. Akala nila siya ay isang espiya na ipinadala ng kalaban. Habang tumatakbo, bigla ring lumitaw si Du Chaisan. Lumabas, siya rin ay itinuturing na espiya. Ang mga gwardiya ay humahabol sa likuran, sila sa unahan ay tumatakbo para mabuhay. Sa huli, dahil pa rin kay Du Chaisan na gumamit ng pag-arte, nakatakas silang dalawa mula sa kapahamakan na ito. Habang hindi alam ng dalawa ang gagawin, bigla nilang nakita si Song Man-bo at Uyong Sul. Agad silang sumugod, nang makita ng dalawa si Liga, tumakbo sila at niyakap siya. Si Du Chaisan naman, na nagugutom buong araw, ay direktang umupo at kumain ng nilagang manok. Nagtanong pa siya kung saan sila kumuha ng pera para bumili ng manok at sinabi nila, binigyan namin ang may-ari ng isang chewing gum, kaya pinakain kami ng libre. Nakita lang na ang may-ari, na hindi pa nakakakain ng chewing gum, ay tuwang-tuwa, isang piraso ng chewing gum kapalit ng isang manok, talagang malaking kita. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Song Man-bo ang damit ni Ligak sa kanya, at ganoon lang, matagumpay silang nakabalik sa palasyo. Sinabi ni Song Man-bo kay Ligak na ang ilang buwan na nawala sila ay lumipas lang ng isang araw dito. Hindi ka panipaniwala at ang una nilang dapat gawin ay ang imbestigahan ng husto ang kaso ng pagpatay sa prinsesa. Di nagtagal, dinala sa palasyo ang buong pamilya ng prinsesa. Tinanong ni Ligak kung nasaan ngayon si Buyong. Sinabi ng ina na nagkasakit si Buyong, nakakulong sa silid at hindi pinapayagang lumabas buong araw. Alam ni Ligak na nagsisinungaling sila, kaya nagdesisyon siyang sabihin ang katotohanan. 7 araw na ang nakalipas, habang naglalakad si Ligak sa palasyo, palihim siyang sinisilip ni Buyong na nakatakip ang mukha. Nang handa na siyang bumalik, hindi sinasadya siyang natumba sa lupa. Natuwa si Ligak nang makita niya ang kanyang hipag. Inabot niya ang kamay para tulungan siyang tumayo at tinanong kung nasagot na niya ang buktong na buhay ay kamatayan, kamatayan ay buhay. Sinabi ni Buyong na hindi pa, sinabi ni Ligak sa kanya, kung
hindi pa rin masagot bukas, talo na siya. Pagkatapos, dinala ni Buyong ang powder box at isang liham na ibinigay ng ama niya sa kanyang ate. Pagkatapos basahin ang liham, nataranta ang ekspresyon ng ate niya. Nang akmang hahawakan na sana ni Buyong ang powder box, pinigilan siya ng ate at sinabihan siyang umalis na. Sinabi naman ni Buyong, sinabi ni Itay na pagkatapos mong basahin ang liham, kailangan mo itong selyuhan at hayaan akong ibalik. Inutusan ng ate ang kanyang alipin na selyuhan ang liham gamit ang pandikit. Pag-uwi, nakita ni Buyong ang isang estranghero. Ang taong ito ay si Taimo ng sinaunang panahon. Tinanong ng ama niya kung dinala na niya ang gamit. Sinabi ni Buyong na dinala na niya. Kaya, sinabihan siya ng ama na umalis na. Pagbalik sa silid, tinanong niya ang ina kung sino ang lalaking iyon sa silid ng ama. Sinabi ng ina na ang pangalan niya ay Muuchang at siya ay kalahating kapatid ni Liga. Pagbalik sa silid, pinag-isipan niya ang mga kakaibang nangyayari sa bahay. Una ay ang powder box na dapat ay may amoy ngunit wala namang amoy. Tapos pagkatapos basahin ng ate ang liham, hindi niya pinayagan siyang hawakan ang powder box na iyon. Pagkatapos ay dumating si Muuchang sa bahay at hindi siya pinayagan ng kanyang ina na magtanong. Naramdaman niyang may malaking problema. Kaya, kusang loob niyang binuksan ang liham ng kanyang ama at natuklasan na nakasulat doon utusan ang iyong ate na iwisik ang lason sa powder box sa rice cake ngayong gabi upang lasunin si Liga at tulungan si Muuchang na umakyat sa trono. Agad siyang natakot at walang salita, nagmamadali siyang tumakbo patungo sa palasyo. Sa oras na ito, naaalala ng ama na nasa kamay pa rin ni Buyong ang liham, kaya inutusan niya ang anak na kunin ito. Nang matuklasang binuksan ni Buyong ang liham, ipinaalam ng kanyang kuya ito kay Muuchang. Inutusan ni Muuchang ang kanyang tauhan na dakpin si Buyong at kung hindi sumunod, patayin siya. Sa oras na ito sa palasyo, dinala ng ate ang plato ng mailasong rice cake. Samantala, nang hindi nakatingin si Prinsesa Huayong, kinuha niya ang arsenic at iwinisik sa rice cake. Kinuha ni Ligak ang isa at akmang titikman na. Sa sandaling ito, pumasok ang isang babaeng lingkod at nagsabing humihingi ng audience ang kapatid niya, kaya pinapasok siya ni Liga. Pagkatapos magbigay galang ni Buyong kay Liga, nakita niya ang arsenic sa plato ng cake. Agad niyang naintindihan ang lahat. Tinanong ni Liga kung anong kailangan niya at bakit gabi na siya dumating. Sinabi rin ng ate na kung may kailangan siyang sabihin, bukas na lang at umalis na siya. Sinabi naman ni Buyong na alam na niya ang sagot sa buktong na buhay ay kamatayan. Nang marinig ito ni Liga, ngumiti siya. Naramdaman niyang napakakaibig-ibig ng kanyang hipat. Tumakbo mula sa malayo para lang sabihin iyon. Sabi ni Buyong, ang sagot ay ang pangalan niya at may makatwirang paliwanag pa, kaya kumbinsido si Liga. Sa pagkakataong ito, muling hinimok ng ate si Buyong na umalis na. Ngunit sinabi ni Buyong, ayon sa pinagkasunduan, dapat siyang bigyan ng gantimpala ni Liga. Tinanong ni Liga kung ano ang gusto niya. Sinabi naman ni Buyong, bigyan niyo po ako ng plato ng rice cake na ito. Agad na nataranta ang ate, ngunit hindi siya makapagsalita sa oras na ito. Inakala rin ni Ligak na medyo masyadong maliit ang gantimpalang ito. Ngunit pinilit ni Buyong ang plato ng cake na ito. Dahil hindi na niya mababago ang isip ni Buyong, binigyan na lang siya ni Liga. Kung gayon, manatili ka rito at ubusin ang plato ng cake na ito. Kaagad pagkatapos, nanginginig na inabot ni Buyong ang kamay niya at lumuluhang kinain ang bawat cake. Kasabay nito, hindi rin maapektuhan ang kanyang pamilya. Kinain ni Buyong ang bawat cake at di nagtagal, naubos na ang buong plato. Sinabihan siya ni Ligak na umuwi na para magpahinga pagkatapos niyang kumain. Pagkaalis sa palasyo, medyo hindi na makatayo si Buyong, muntik na siyang matumba sa lupa. Sinabihan niya ang babaeng lingkod na iparating kay Prinsesa Huayong na hihintayin niya siya sa Buyong Pi. Tiniis ni Buyong ang matinding sakit, naglakad siya patungo sa Buyong Pi. Naghintay din ang ate hanggang sa makatulog ng mahimbing si Liga, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo. Sinabihan niya ang kanyang babaeng lingkod na maghintay sa labas. Sa oras na ito, labis na nasasaktan si Buyong. Ang unang sinabi ng ate nang dumating siya ay ang pagalitan siya dahil sinira niya ang malaking plano. Nagmamakaawa naman si Buyong sa kanyang ate na protektahan si Liga at sinabi rin na upang hindi maapektuhan ang kanilang pamilya, kung isuot niya ang damit ng kanyang ate at tumalon siya sa Buyong Lake. Iisipin nila na ang prinsesa ang nalunod. Sa ganoong paraan, walang makakaalam tungkol sa plano ng pagtataksil at paglason kay Liga. Sa ganoong paraan, aalis ka sa posisyon bilang prinsesa at hindi na rin magagawang bantaan ng tatay si Liga. Naging emosyonal ang ate nang marinig ang mga salitang ito. Ngunit wala siyang magawa, nagmamadali niyang pinalitan ang damit ni Buyong at tumakas. Si Buyong naman ay nagsulat ng liham para kay Ligak sa loob ng silid at mag-isa siyang nagpunta sa tabing ilog. Tumingin siya sa maliwanag na buwan sa itaas, pinigilan niya ang mga luha at pagkalungkot at inihulog ang sarili sa ilog para magpakamatay. Inilahad ni Ligak ang lahat ng katotohanan, tinanong niya ang ama ng prinsesa kung mayroon pa siyang sasabihin. Ngunit nanatili silang matigas at nagtatanggi, inutusan ni Ligak ang lahat na arestuhin ang prinsesa na nagpapanggap na si Buyong. Gaya ng inaasahan, sa isang silid ng kahoy, nakita nila ang prinsesa na nakasuot ng damit ni Buyong. Bigla, sumugod ang isang grupo ng mga taong nakamaskara. Kinuha rin ni Muuchang ang pana at nagpakawala ng palaso patungo kay Liga. Nang akmang magpapana na siya ng pangalawa, natumba siya ni Buyong Sul at hindi rin namatay si Liga. Ang palaso ay sinangga ng kwintas na regalo ni Bakha sa kanya at lahat ay nalutas. Inihayag din ng Crown Prince ang kanilang mga kasalanan. Sina Mujang at Hong Manpi ay pupugutan ng ulo. Ang Crown Princess at ang kanyang ina ay ipinatapon sa ilang at kinabukasan, pumunta ang Crown Prince sa silid ng Crown Princess at natagpuan ang liham na isinulat sa kanya ni Buyong bago ito mamatay. Sa sandaling ito, nalaman niya na palaging mahal siya ni Buyong. Dahil hindi sila
maaaring magkasama sa buhay na ito. Umasa si Buyong na maaari silang magkasama hanggang sa pagtanda sa susunod na buhay. Pumunta ang Crown Prince sa tabi ng lawa ni Buyong at labis na naaalala si Bakha mula sa 300 taon sa hinaharap. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid, sumulat ng liham para kay Bakha. Inilagay ito sa ilalim ng isang haligi sa Buyong Jeong at tinabunan ito ng mga bato. At sa modernong panahon 300 taon ang lumipas, dumating din si Bakha sa Buyong Jeong. Ginaya niya ang ginawa ng Crown Prince noon, naghukay sa jade pendant at, syempre, nakuha ang liham na isinulat ng Crown Prince. Labis siyang natuwa rito, umupo siya sa hardin ng bulaklak at sinimulang basahin ang liham. Kung nabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan na ito ay 300 taon na ang lumipas. Kung matagumpay mong nakuha ang liham na ito, hindi na kita tatawaging gaga. Sa liham, ipinahayag ng Crown Prince ang kanyang pangulila kay Bakha. Ang 3 kaibig-ibig na Royal Guards mula 300 taon ang lumipas, sa hindi inaasahan ay nagbukas ng isang restaurant dito. Ang pangunahing ulam ay ang egg roll rice na itinuro sa kanila ni Bakha. Ang negosyo ay napakaganda at kumita rin sila ng maraming pera. Ang Bakha ng modernong panahon ay pumunta sa tindahan at nakatanggap ng isang postcard. Inanyayahan siyang makipagkita sa parke sa Limase. Nang makita niya ang lagda sa likod, agad niyang naunawaan ang lahat. Pumunta siya sa parke ng napakaaga, ngunit naghintay ng naghintay. Sa wakas, isang lalaki ang tumayo sa harap niya at nagtanong, "Saan ka nagpunta?" "Ang tagal na kitang hinintay." Lumabas na si Taeyong pala ang nagising. Sabi ni Bakha, "Nandito lang ako." Umiti si Taeyong at iniabot ang kanyang makahimalang kamay. 300 taon na ang nakalipas, ang tadhana ay hindi nagpahintulot sa kanila na magkasama. Pagkatapos ng 300 taon, sa wakas ay lumambot ang puso ng Diyos. Upang si Taeyong ng buhay na ito, dala ang mga alaala ng nakaraang buhay, ay matagpuan si Bakha. Kahit na 300 taon na ang lumipas, mahal pa rin kita. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang makapanood pa ng mas maraming magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.